car wash. Yan, nag-car wash po ako yan. Yan, no? Okay, so 4 na taon po ako nag-car wash po, 4 na taon naman po ako naging presidente po ng car wash boy. Okay, so sa akin lang naman po, kaya ako naman ito na-share sa inyo. Dahil alam ko naman, kahit ikwento ko buhay ko, wala rin kayo pakialam sa buhay ko. Tama po ba yun? Yes. Tama po ba yun? No? Tapos wala lang, hindi lang naman kayo magre-react. Ano lang naman yun, no? Sa akin lang naman, isa lang naman kasi ang na-realize ko, kaya ako siya kinikwento, kaya ako siya isinishare. Gusto nyo malaman? Yes! Okay, isa lang na-realize ko nung kumikita na ako sa ganitong business. Isa lang na-realize ko. Gusto nyo malaman? Yes! Okay, hindi po sa gaba ng kahirapan para magbago ang buhay ko. Yes. Okay, so hindi ibig sabihin, ang sitwasyon mo, yan, hindi na magbabago. Hindi naman ibig sabihin, mahirap ang buhay mo ay walang mangyayari. Yes. Okay, ibig sabihin po niyan, hanggat buhay ka pa, may pag-asa ka. Totoo talaga yun, pag wala ka na talaga sa mundo, wala ka na talaga pag-asa. Okay, so hanggat nabubuhay ka, umihinga ka, may pag-asa ka dito. Lalo na pagdating sa online marketing, kasi ito pabibilisin, hindi pabibilisin ang buhay mo, pabibilisin, padadalihin, yung pagpapalaki mo ng business. Dati noon, para makapagpalaki ako ng business, ng network ko dati noon, kailangan pupuntahan yung lugar. Tapos bababaran mo ng 2 to 3 months. Ganun po kami mag-network before. 2, 3 buwan. Hindi ubra ang 1 linggo, 2 linggo. Kaya kung noong panahon, kung ngayon, kung pamilyado ka, kakataw kayo sa isang lugar, medyo may challenge po yan, lalo pag pamilyado ka. Kaya nung time na nag-i-start ako, binata ako eh. Kaya kaysa na pumapunta, okay lang. I stay 2 to 3 months. Okay? Kaya ko ito sineshare sa inyo para makita ninyo yung advantage, disadvantage. Nung nag-i-start pa lang ako, nag-i-start pa lang kami sa network marketing. Okay? Ngayon, kagaya nito, siguro ang member ko na ngayon sa 2 buwan ko, sa 2 buwan, nung 2 months ako, nung na-recruit ko po yung taong yun, okay, siya po isa po siyang pulis, PO3, okay, part-time yung ginagawa ko to, nasa investigation po siya. Siya po nag-iimbestiga. Okay, from Cebu po siya, na-recruit ko po siya sa online, sa Facebook. Okay, isang beses ko lang siya binabahan, bago ko po siya binabahan. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng dahilan para pag-aakitan niya. So, binigyan niya ako ng dahilan. Sabi niya sa akin, 3 na ang member ko dito, 3 na ang nag-pay. Hindi po 3, no? 15 na ang nag-pay sa akin. Alam niyo, 15 na yun, 1 linggo lang. Siguro, ang bilis naman kasi sa 1 linggo, 15 yung payments niya eh. 15 na yung nag-join sa kanya. Eh, siguro, naisip-isip ko, siguro lahat ng re-reportin niya, tinututukan niya ng baril. Siguro, tinutukan mo ng baril yan, no? Kaya naman siguro sumama ka agad sa'yo. Sabi ko sa kanya. Kaya dahil since meron na rin siyang background at network na rin, kaya mabilis sa kanya yung pag-invite. Okay, nung bumaba po ako doon, 1 linggo naman ako bumaba kasi ginawa ko, tinuruan ko lang talaga sila kung ang gagawin nila sa online. Okay, nung umalis naman ako doon, ang total pay-ins, sa 1 linggo ko doon, ang total pay-ins po ngayon, lahat nung umalis po ako, sumala yung 15 niya, bali 48 pay-ins po in just 2 weeks. Alam niyo ngayon, ang member ko na ngayon doon, siguro mga nasa 300 na in just 2 months. So, anong advantage? So, mini-maintain ko na lang sila sa online. So, ibig sabihin, yun po yung advantage ng online marketing. Okay? So, bago pa ako bumaba doon, nagawa ko siyang palakihin na hindi ganun kalaki yung expenses. Okay? Pinapakita ko lang sa inyo ano po ba yung beauty ng online marketing. Okay? Pero I'm not saying na wag po kayo mag-offline, okay po yan. Yun nga lang, sa akin lang mindset palagi. Kung natutunan mo mag-offline, bakit hindi mo rin matutunan mag-online? Hindi ka pwede, dalawa yun matutunan mo. Kasi totoo, matutulog ka naman sa gabi, di ba? Eh alam ko naman, pagdating sa gabi, hindi naman kala natutulog. Eh alam ko naman, pagdating sa gabi, instead nanonood ka ng TV o nag-online, tama ba? Yun nga lang, ang challenge lang natin dito, may direction ba na every time na nag-online ka? Yun lang ang challenge yan eh. Since ginagawa mo naman pala yan, kahit hindi ko na ituro sa'yo, nag-online ka ng palagi, yun nga lang, ang gagawin natin, lalagyan natin ang direction. Para naman isilbi, yung pag-online mo sa maghapon sa magdamag ko, sa buong gabi, na nag-online ka ng 1 oras na ng oras. Kanina lang, mapopost nga lang namin, 3 hours, 4 hours lang, OFW ang kinita, 4,000, 5,000. Naman na, mapopost mo lang yung kanina. So, pinapakita lang namin na pwede talaga siyang i-part-time. Naman yung idea? Okay, so ngayon, mag-usapan naman natin para mas mabilis. Okay, so welcome to online training. This is level 1 and level 2. Meron tayong level 3. Okay? And meron din mo tayong level 4.
Ano po, hindi pa natin nagagawa ang level 4 sa level 5 kasi nga ang challenge po dito, ang challenge po doon, kailangan talaga natin matinding wifi. Tapos gusto ko talaga actual po natin gagawin. Okay po ba yun? Okay, kasi mas gusto ko talaga sa level 4 and level 5, maganda yung actual natin ginagawa. Malinaw po ba yun? So next time, pipilitin mo natin makapag level 4 and level 5 tayo. Pero siyempre, hindi mo naman magagawa mag-level 4, level 5 kung hindi ka dadaan sa level 1 and level 2. Kasi ito po yung foundation mo. Basic po to, baka mamaya pag nag-level 4, 5, and 5 ka na, baka sumabog pa yung utak ninyo. Kasi nga naman, hindi ka makasunod. Kasi hindi mo alam na meron palang level 1 and 1 and 2 para makasabay ka. Klaro po ba yan? Malinaw? So baka mamaya in the end, babalik ka na ulit doon sa level 1 and 2. Okay? Okay. Okay, sa business po natin, ito, meron tayong tinatawag na offline, online, ito lang, every time I talk, hindi na mawala sa akin itong attitude na to. Okay, sa business, kahit siguro hindi networking, pag-usapan mo natin eh. Okay, ito lagi ito ina-apply yung attitude. Tama po ba yun? Okay, sa school, attitude. Sa school, nung elementary kayo, attitude. Okay, nung high school ka, attitude. Okay, kasi ito ang tawag namin dito, relationship to eh. Okay, involved dito yung relationship. Okay, nung elementary, relationship ang ginamit mo. Nung nag-high school ka, relationship ang ginamit mo. Nung nag-college ka, relationship ang ginamit mo. Tama ba? Okay? Nung nagtrabaho ka, nag-apply ka, relationship pa rin ginamit mo. Mahirap naman yung mag-apply ka, boss, share mo ako. Di ba? Pwede ba yun? Anong tawag ko doon? Attitude, hindi naman pwede pa, boss, share mo ako. Bakit? Kasi malulugi kumpanya mo pag hindi mo kayo. Pero ba ganun? Nagpapahiran siya ng yabang-yabang. So attitude pa rin. Nakay na po? Ibig sabihin, relationship po, ang involved palagi po pagdating sa ganitong business. And alalahanin ninyo, sige nga po para mas maintindihan ninyo, ano pa ba ang negosyo? May tao po ba? Parang piling ko, ako lang. Okay? Ano po ba negosyo? Sige po. Networking? Ano po bang business? Ano po bang pagkakaintindi mo sa business? Sige po, para paglabas mo dito, naiintindihan mo ano ba yung business sa pinasok mo. Ano ba business? Kikita ka. Okay, ano pa? Profit? Ano pa? Passive income? Ano pa? Ano po? Tao? Ano pa? Sige po. Para naman medyo gumana po, mag-process naman po yung cell membrane ninyo. Okay, baka hindi nyo naman masyado nagagamit. Gamitin natin. Okay, paganahin nyo natin. Ano po ba business? Business ano? Business is relationship. Agree? Okay, business, ang negosyo tao. Okay, kasi yung relationship nasaan? Nasa tao. Nakuha mo idea? Okay, tanggalin mo ang tao. Lahat ng yan, wala yan. Ito, negosyo to eh. Botones, nininegosyo. Lahat ng meron suit ako, ang may-ari niya negosyante. So, ibig sabihin lahat nininegosyo. Pero totoo, ang negosyo, baliwa lahat ng yan pag tinanggal mo ang tao. Agree? Okay, so ibig sabihin, kahit may seminar, kahit may produkto na, kompleto na lahat, pag tinayo mo ang business mo, pero pag wala tao, tatakbo business mo. So ngayon, dahil since ang tao ay business, so kailangan ang tao matuto. Totoo hindi? So dapat ang tao ang may align. Kasi pag business ang pinag-uusapan, dito ang tao, para sa kanila ito business. Pero ang totoo, ang business mo hindi uri. Kasi yung totoo, ang product hindi naman nag-iisip eh. Ay. Ang product mo ba nag-iisip? Ang product mo ba nagsasalita? Aba, pag ito nagsalita, tumakbo ka. So, ibig sabihin, tao ang nag-iisip, tao ang nagsasalita. So, ang dapat ng totoo na dapat matuto, yung tao. Nakuha mo? Huwag ka mag-focus dito. Mag-focus ka sa sarili mo. Kasi yung totoo, kahit gaano kaganda, gaano kagaling ang product mo, pag hindi effective yung tao, mabebenta hindi. O, balitan natin. Kahit bakit ang product mo, dahil effective ka, ang product, mabebenta hindi. O ngayon sabihin mo sa akin, nasa product ka? At least malinaw na ngayon sa isip mo na ang business tao. So ang question dito, ang nininegosyo mo tao. So kailangan medyo tsatsagayin mo pagdating sa online. Ako, totoo lang hanggang ngayon, inaaral ko pa rin.
Hanggang ngayon, nag-i-innovate pa rin kami. Hanggang ngayon, nag-upgrade kami. Hindi na natatapos yung ano namin eh. Yung pag-discover mo namin para mas maging mas madali. Okay? Yung tipong talagang systematic na. Kasi ngayon kami medyo, may mga sablay-sablay pa kami. Kahit yung mga script namin, sablay pa eh. So, hanggang ngayon, inaayos pa rin namin ang script. Kasi ang maganda lang talaga sa online. Pag nagawa mo ng script, papasa mo na lang eh. Okay? Dati lang sa offline, may script din kami. Yung nga lang, papakabasado. Kakabisaduhin niya. Para pagharap doon sa prospect, kabisado niya. Hindi kagaya sa online, kahit hindi niya nakabisaduhin, copy-paste lang. Di ba yun ang advantage? Yes. Sasabihin na lang niya. Di ba? So dati nun, may script din kami, nung offline kami. Kung ano yung sasabihin doon sa prospect. May script kami, binibigay namin yung script. Okay? So, hindi kagaya ng online, pag bato mo, copy-paste, makikita ka agad, tapos bato ka agad ng tanong, copy-paste ulit ng sagot. Tapos hindi ka naman manirito kasi yung tanong, nandito na yung sagot, no? Meron na kaming script, meron kaming notes. Tinuturuan na namin gumawa sila ng notes. Eh, wag mo kayo magalala kasi pag-uusapan din natin yan sa level 2. Okay ba yun? So yun, yung mga script na yun, napaka-importante, lalo pagdating sa online. Kasi kailangan na i-record lahat yun, na i-compile lahat yan, na i-record, na folder po lahat yan. Kasi nga, para mas duplicable po siya. Okay? So, mamaya pakita ko sa inyo ano po ba yung mga advantage pagdating sa online. Okay? So, pansinin mo, nilagay ko na sa gitna yung attitude kasi offline, online, attitude po yung ina-apply po dyan. And kailangan, mas mataas talaga yung attitude mo pagdating sa online. Malinaw po ba yun? Okay, so dito kasi walang physical activity. Nandun ko lang, nakuupo. Kaya medyo mas mataas yung level po ng stress. Kasi bakit? Wala ka na nakuupo, wala namang tinong blood circulation sa utak mo. Kaya mas madali ka may stress. Siyempre, monitor pa, yung radiation. Kaya ako, pag ako, medyo na 1 oras, 2 oras na ako naupo, na-stress na ako, tumatayo na talaga ako. Tumatayo na kagad, lumalabas na kagad ako ng bahay. Tapos nagpapano na ako, refresh. Hangin-hangin na ako. Kasi nai-stress na ako. Nakaka-stress din siya. Lalo pa na ikaw kaya nakupo lang, nakaganon ka lang. Di ba? Hindi mo namamalay, naku, sakit ang lagot kasi di ka nang gumalaw eh. Lalo na kung marami inquiry. Lalo na kung nandun sa punto na magpapadala na ng pera. Eh siyempre wala nang galawan niya. Wala nang galawan. Kaya ang nangyayari, pero may discarte dyan, siyempre kailangan di mo rin mapabayaan yung health mo. Okay, kaya siguro, bili kayo ng treadmill, patong mo yung laptop habang gumagano ka. Treadmill ka. Para medyo, halos karamihan mo na nag-online yan po. Lumulubo talaga eh, no? Yun lang medyo challenge, no? Kasi nga walang activity, walang physical activity. Kaya nga, pag nag-online mo kayo, huwag nyo naman din papabayaan yung health ninyo. And siyempre, pag nag-online po kayo, medyo dadamayan ninyo, overdose po kayo ng Calvixin. Okay? Kasi alam naman natin, every time na nagpupuyat talaga, tumataas yung acidic natin sa katawan, acid. So, ang nangyayari, mas madali tayong kapitan ng sakit pag lagi ka nagpupuyat. Malinaw po ba yan? Okay? So, yan. Sa business natin, importante po yung strong foundation. Okay? So, importante yung pundasyon kasi pag wala ka yan, ang mangyayari niyan, mas madali kang manghina, mas madali kang mag-quit, or mas madali kang i-give back ito kasi na yung pundasyon mo masyadong mababaw. So sa business, importante magkaroon ka ng solid idea. Kaya lagi ko sinasabi, aralin mo mabuti itong business para yung pundasyon mo, yung idea mo lumalim. So kailangan magkaroon ka ng solid understanding. Para magkaroon ka ng solid idea, solid understanding saan? Doon sa business na pinasok mo. So importante, nauunawaan mo yung business na pinasok. Sino po ba dito talaga naunawaan na niya ang networking maganda? Kaso kami. Iilan lang, no? So, ibig sabihin, hindi pa maganda sa inyo, no? Yan. So, ibig sabihin, talaga bang maganda ang networking na ditong klaseng negosyo? Alam niyo po ba, kaya ko talaga patunayan sa inyo eh, na maganda talaga, sobrang ganda talaga ng networking. Dahil una-una, ito yung negosyo, kasi alam niyo po ang challenge pagdating sa business, lalo siguro yung mga hindi pa nakapag-traditional. Alam niyo po, ang pinaka-advantage ng networking, or sabihin na natin, ang challenge talaga sa isang business, kung paano mo i-eliminate yung operational expenses.
Yan ang challenge talaga. Lahat ng negosyante nakakausap ko, kahit mayayaman, sobrang yaman, alam mo problema nila? Yung OPEX. Totoo hindi. Alam mo kung bakit ko sinabi yan? Diyan kami kasi nakaproblema doon sa tinayo kong kumpanya. Hindi ko na sasabihin I won. At least hindi yun. Yun. Okay? Kaya ayos. Okay? Alam niyo po ba? Hindi ganun pala kadali talaga magtayo ng isang kumpanya. Lalo na ganitong klase networking, hindi ganun kadali. Hindi po ganun kadali. Huwag na huwag mga has. Sobrang hirap. Hindi pala. Sobrang hirap. Yung office namin, renovation, kasi nung kinuha namin 20. Alam mo renovation niya, 4 million. Alam mo cash ban, 2 million. Opisina pa lang yun. Magkano niya? Ortigas yun. Eh may Davao kami. 3 million renovation. 5 units yung kinuha namin. May warehouse pa. Cash ban, 1.5 million. Magkano na lahat? Office pa lang yun. Wala pa product. Alam mo ba ba isang sachet ng kape? Alam mo ba yung nalaganan niya? Di ba foil? Yung nalaganan niya? Aba, 2 piso ko na yun. Ano mo ba yung 2 piso ko yun? Nalaganan ng kape. Alam mo, minimum order na? 1 million sachet. Magkano na? Magkano na? Wala pang laman. Wala pang kape. Tingnan mo kung gano'ng kahirapan. Meron kang pambili, idadaan mo pa yan sa FDA. Eh, meron naman kahit may kape ka eh. Kung walang FDA, di useless. Totoo hindi. Eh, di katakot-takot na naman paper siya. Take note, kape pa lang yun. Kape pa lang. Paano na lang yung mga kahon? Yung kahon ng kape, yung kahon. Di ba parang challenge nun? Kaya kung i-analyze mo, hindi ganun talaga magtayo ng kumpanya. Kung i-analyze mo, ang dami natin product ko, tingnan mo kung gano'ng kahirap niya. At sa may ikling panahon para magkaroon tayong ganyan kadaming produkto. Pero pinagalingan ko, 3 taon na ako, tatlo pa lang ang product eh. Dito, pumasok, ang dami na. Ang dami ng option. Nakuha mo idea? Yes. Kaya nga, napakapalad ninyo dahil when it comes to financial aspect, sobrang stable po ni JC Premium. Okay? Kaya kung nasasabi ko sa inyo, bilang naging isang may-ari din ng kumpanya, hindi po ganun. Kaya nga sabi ko, ito na po ang pinaka-practical sa lahat ng business, sa lahat ng negosyo, networking po ang pinaka-practical. Nakuha niyo po? So, magkano kinikita ni Justin Chan pagdating sa passive income? 300, 400,000, plus yung binary income. Nag-average po siya ng mga 800,000. 800,000, malaki yung maliit? Malaki yung maliit? Alam niyo po, sobrang laki nun. Bakit? Wala siyang binabayarang kuryente, wala siyang binabayarang tao, wala siyang binabayarang pwesto. Sobrang laki nun. Na wala kang iniisip. 'Di Nakita nyo? Kung gano'ng advantage ng ganitong klaseng business. Tapos, kaya nga lagi ko sinasabi, kung sa networking nahirapan ka, subukan mo traditional business, tingnan mo natin kung di mo sumpa. So, ibig sabihin, ano punto ko? Kung nahihirapan ka dito, mas mahirap po pag nag-trad ka. Tawa niyo po? Alam niyo po, expenses natin every month, 1.8 million. Ibig sabihin, hindi pa kami kumikita nung kailangan lang natin kumita para pang bayad doon. Tawa niyo po? So, ibig sabihin, hindi siya ganun kadali. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, yung ganitong negosyo, sobrang dali na, ito pa yung negosyo na sobrang gaan na at pinaka-practical. Nakuha niyo po. Malaki yung maliit? Alam niyo po, sobrang laki nun. Bakit? Wala siyang binabayarang kuryente, wala siyang binabayarang tao, wala siyang binabayarang pwesto. Sobrang laki nun. Na wala kang iniisip, na ang gagawin mo na lang, magpasok ng tao, pay in cash.
Wala na. Nakita nyo? Kung gano'n ka-advantage ng ganitong klaseng business. Tapos, kaya nga lagi ko sinasabi, kung sa networking nahirapan ka, subukan mo mag-traditional business, tingnan mo natin kung di mo sumpa. So, ibig sabihin, ano punto ko? Kung nahihirapan ka dito, mas mahirap po pag nag-trad ka. Nakuha niyo po? Alam niyo po, expenses natin every month, 1.8 million. Ibig sabihin, hindi pa kami kumikita nung kailangan lang natin kumita para pang bayad doon. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, hindi siya ganun kadali. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, yung ganitong negosyo, sobrang dali na, ito pa yung negosyo na sobrang gaan na at pinaka-practical. Nakuha niyo po? Yung mga nare-read din. Naka-headset kasi siya. Oo. Income. 300, 400,000 plus yung binary income. Nag-average po siya ng mga 800,000. 800,000. Malaki yung maliit? Malaki yung maliit? Alam niyo po, sobrang laki nun. Bakit? Wala siyang binabayang kuryente. Wala siyang binabayang tao. Wala siyang binabayang pwesto. Sobrang laki nun. Na wala kang iniisip na ang gagawin mo na lang, magpasok ng tao, pay in cash. Wala na. Nakita nyo? Kung gano'n ka-advantage ng ganitong klaseng business. Tapos, kaya nga lagi ko sinasabi, kung sa networking nahirapan ka, subukan mo mag-traditional business, tingnan mo natin kung di mo sumpa. So, ibig sabihin, ano punto ko? Kung nahihirapan ka dito, mas mahirap po pag nag-trad ka. Nakuha niyo po? Alam niyo po, expenses natin every month, 1.8 million. Ibig sabihin, hindi pa kami kumikita nung kailangan lang natin kumita para pang bayad doon. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, hindi siya ganun kadali. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, yung ganitong negosyo, sobrang dali na, ito pa yung negosyo na sobrang gaan na at pinaka-practical. Nakuha niyo po? Nadidevelop yung skills. Ang totoo, akala natin, pera ang batayan para maging successful ka. Pero hindi mo alam, successful ka na sa loob. Natututo ka na eh. Nakuha mo? Alam niyo yung sponsor ko ngayon? After 5 years, alam mo magkano total ang kinita niya? 135 million. Ngayon sabihin mo sa akin, sa 5 taon niya na naghirap siya, 135 million. Sulit o sulit na sulit? Kaya kung hindi ka pa kumikita, okay lang yan. Tama mo? Kasi, dumadaan ka pa sa process. Okay, hindi ibig sabihin, hindi ka pa kumikita, ay walang nangyayari. Pero hindi mo alam, ang totoo sa loob, natututo ka na. Okay? Kaya nga, ang titingnan mo palagi, wag laging labas. Ang titingnan mo yung loob kung paano mo siya natututunan. Okay, malino po ba yan? Okay, so, importante yung understanding pagdating sa business. Okay? Sa business, importante yung learning process. Kagaya nito, mag-online. Kaya ko po, sinasabi to para may prepare po yung mindset ninyo na meron talagang proseso. Gaya ng sinabi ko kanina sa inyo, meron akong isang araw lang, kachat ko, baka parang hindi niya raw makuha yung diskarte, yung strategy. Sinabi ko naman sa kanya, mas hindi mo naman talaga makukuha yan sa isang upuan lang. Ako naman, nag-training ako sa gaito, inakot ako ng 1 taon. Bago naman ako natuto. Kasi nga, walang nagturo. Lalo na ngayon, meron na nagtuturo, meron na nagagay. Nakuha niyo po? Okay, so kailangan meron pong learning process, so dadaan ka sa proseso. Yun nga lang, ang challenge po, ito talaga yung iniiwasan ng tao, yung proseso. Yung learning process, doon lang tayo nagkakaproblema. Kaya nadidelay, tumatagal. Okay, iniiwasan. Ang totoo, hindi naman talaga nakakaiwas yung tao. Okay, ito yung ayaw na ayaw na daanan ng tao, yung proseso. So, lagi kong tanong, bakit kailangan aralin ng business? Okay, sabihin nyo nga sa akin yan. Sige, sabihin nyo nga po. Alam nyo kung bakit ko bakit ko pinabanggit siya? Kasi darating ang time, mga downline nyo sasabihin niya, kailangan ba talaga aralin yan? At kailangan ba talaga tumahan yan? At kailangan ko ba matutunan yan? Okay? So, lagi mo lang sasagot yan every time may magtatanong sa'yo. Ito naman ang response ko sa inyo. Gusto mo nahihirapan sa business? Every time may magtatanong sa'yo, sasabihin sa'yo ng tao mo yan, bakit kailangan aralin ng business o bakit kailangan ko daanan yung bakit kailangan ko matutunan yan? Itong question ko dito. Gusto mo bang nahirapan sa business mo? Ano sagot? So, ang gusto mo, siyempre, hindi. So, anong dapat mong gawin? So, lagi ko sinasabi, wala kang choice.
Kung ayaw mo nahihirapan, ikaw lang naman din ang gagawa at gagawa ng solusyon dyan. So, kailangan mo talaga siya aralin. Totoo hindi. Simpleng word, pero totoo, pag hindi mo siya inaral, paano kung hindi mo inaral? Pwede bang mangyari yun? Kasi iniiwasan ng tao, ayaw aralin. Yun ang laging problema, no? So, paano kung hindi mo siya inaral? Okay, bakit nga pala hindi niya naaral? Gusto niya malaman? Kasi, tao. Kasi tao eh. Ano bakit? Kasi tigas ang ulo. Okay? Kaya siya tao. Kaya hindi inaral dahil tao, no? Alam mo naman ang tao, may katigasan ng ulo yan. Okay, nauuna yung tigas ng ulo. Okay, hindi po yung kabutihan. Ang nauuna yung bad attitude. Hindi po yung good attitude. So, ang nangyayari, dahil since matigas ang ulo, siguro mga 90 to 95%, lahat ng tao nandito. So ngayon, ang nangyari, nalawa ka ng negosyo. Okay, pumasok ka ngayon sa business kasi inalok sa negosyo. Ano yung negosyo inalok sa'yo? Anong negosyo? So, ibig sabihin, ito yung business na inalok sa'yo. Network marketing. Okay, then since first time mo pumasok sa ganitong business, sa ganitong negosyo, networking. So, ang laging tanong po dyan, so dadaan ka dun sa process. Dito, ang tao dumaan dito eh. Mamaya, papakita ko sa inyo na ang tao dito dumaan sa proseso. Bago napunta dito. Okay? Ngayon, papasok ka ngayon dito. Kung dito may proseso, dito rin po ba may process? Okay, ano yung proseso kailangan mo gawin? Kailangan ba aralin? Yes. Okay, siguro kung aralin mo lang, dagdag mo na. Kailangan bang galingan? Yes. Opo, kasi marami. Opo, kailangan pong galingan. Pero siguro, mas maganda, dagdagan mo na ng sipag. Tama ba? Kasi sayang naman, kung magaling ka, hindi ka naman masipag. Kaya kung pagsasamayin mo magaling ka na, masipag ka pa, mas mabilis yung paglaki ng negosyo mo. Ay, learning. Okay. Paano kung hindi inaral? Pwede po ba yan? Paano kung hindi ginalingan? Pwede po ba yan? Paano kung hindi sinipagan? Pwede. Tatanong ako, bakit ako huminto? Isa lang ang lagi sagot sa akin. Paras-paras ang sagot. Ano lagi sagot sa akin? Kasi nahirapan. Mahirap eh. Yun ang laging naisasagot sa akin. Medyo, yun ang pinakamataas na percentage. Wala pa akong tinanong na, bakit ako huminto? Kasi ang dali. Walang challenge. Wala pa akong narinig na gano'n ang sagot sa akin. Karamihan, nahirapan. Ang question, pag nahirapan, ano mangyayari? Sa tingin mo, ano susunod? Nasa pen mo po. Totoo hindi. Alam niyo po, ang pinakamadali in any kind of business, alam niyo po, was to quit. Totoo hindi. Yun ang pinakamadali sa lahat. Sa lahat ng negosyo, yung mag-quit. Dahil nahirapan yung tao, nag-quit siya. Okay, sige nga po. Huwag ko kayo maya. Taas ko kamay yung mga nahirapan ako. Sige po, huwag ko kayo maya. Yung mga nahirapan na, inaramdaman niya, simula nahirapan siya. Okay, mga nahirapan po. Okay lang po yan. Normal lang po yan. Nahirapan, okay. Sige po. Gusto niyo ba ng good news? Yes. May good news naman ako sa inyo. Anong good news ko sa inyo? Malapit ka na mag-quit. Okay. So, ibig sabihin, okay, total, nahirapan ka naman na, ang good news ko sa iyo, malapit ka na mag-quit. Okay? Well, huwag mo na pahirapan mo sa... Ay. Ayan. Ayun! Okay. Ang buhay, tuloy tigil. Tuloy ang buhay. Okay, dahil tuloy mo yung buhay, so kailangan mo mabuhay. Oo naman, kailangan mabuhay. Dahil since yung business, hindi mo naman inaral, so para mabuhay, ano gagawin mo? Babalik. Tama ba? Kasi dito ka galing, no? Pumasok ka dito, nahirapan ka, hindi mo inaral, hindi mo ginalingan, bumalik ka ngayon. Tama, no? Or pwede ka rin bumalik dito, kung nandito ka. Babalik ka. Dito or dito. Hindi ka naman pwede kagad maging investor. Hindi mo nga nagawa ito, maging investor ka pa kaya. Nagawa mo? Kasi kung investor ka, lalong hindi ka pwede mainipin. Kasi pag nag-invest ka, sasabihin sa inyo ng taong nagpa-invest sa'yo, eto, bago mo mabawi yung puhunan mo, 5 to 10 years, alam mo maghintay ka ng 5 to 10 years. Eh di mas lalo na hindi ka pwede dito. Nagawa mo? So
So ngayon, dito ngayon ang option mo, or dito. Kasi di kung dito ka galing. Okay, ito nga yung question. Dahil since pumasok ka ulit dito, ano nga apply mo? Siyempre, mag-apply ka ng job. Sa tingin mo yung job, aaralin hindi? Aaralin! Tama, no? Aaralin. Ang worst po niyan, ito yung totoo eh. 6 years mo inaral, elementary. 6 years, 4 years mo inaral. Tama? Ilan years sa college? 4 years. Ilan taon ka nag-aral? Ibig sabihin, 14 years mong inaral yung job. Totoo hindi? Yung tatrabawin mo. Okay? Tatanggalin mo na ako. Tingnan mo, ganyan ka na mag-isip. Hindi ka pa boss niyan. Tama mo ba? Saan ang punto ko? Pag ikaw nang tayo ng negosyo, ayaw mo nang tatamad-tamad. Totoo hindi. So, ibig sabihin, kailangan sipagan. Malinaw? So, ang gusto ng tao, ang gusto ng negosyante, masipag yung tao niya. So, kailangan mong sipagan. Para less tanggal din po yan. Malinaw po ba yun? Okay, ang question, kung yung job inaral, yung job ginalingan, yung job sinipagan, pero ito yung totoo, pag tungtong mo ng 60 or ng 65 years old, anong sasabihin ni boss? You're out. Kahit gustuin mo pa magtrabaho ng ganyang edad, wala ka na magagawa. Ang sasabihin lang sa iyo ng boss mo, you're out. Tatanggalin ka. Okay, dahil tinanggal ka, ano susunod? Dahil tinanggal ka, may pera na, anong tawag dyan? Pag tinanggal ka. Dahil nag-retire ka, may pera wala? Meron. Anong tawag po dyan? Retirement fee or pension plan. Okay? Dahil since ikaw nag-retire, ang trabaho, tuloy tigil. Ang trabaho, tuloy tigil. Tigil. Dahil tigil ang job, ang pera, maubos hindi. Bakit ko sinabi mauubos? Alam mo kung bakit maubos? Meron pong principle. Kahit gaano kalaki ang pera, kung ang pera palabas hindi papasok, ang pera maubos hindi. Okay, para hindi maubos ang pera, anong gagawin? Ano pong gagawin para hindi maubos ang pera? So, ibig sabihin, ang nagiging option mo ano? Ano nagiging option? Ibig sabihin, ang nagiging option mo, business. So ngayon ang tanong, babalik ka na naman. Nakaw ba? Dito ka galing, una pumasok ka, lumabas ka, ngayon, babalik ka ulit. Nakaw ba? O ngayon, dahil bumalik ka ulit, kailangan ba siya aralin? Kailangan ba siyang galingan? Kailangan ba siyang sipagan? Yun nga lang, eto ka na. Doon pa lang, niya nare-realize na kailangan niya aralin. Yun nga lang, kung kailang ubos na yung oras at panahon. Nakuha mo? Kaya lagi ko nga sinasabi na, hanggang kailan ka magtatapon ng oras at panahon para lang matutunan mo yung business mo? At gano'n pa karaming oras ang itatapon mo para lang matutunan mo yung negosyo mo? Nakuha mo? So kung ito, iniiwasan mo to, hindi mo naman din pala ito naiiwasan. So yung ibig sabihin, kung hindi pala ito naiiwasan, take mo na yung responsibility kasi responsibilidad mo ito matutunan. Nakuha mo? Lalo na pag may mga taong kinukuha ka na dito, mayroong tao kang dinadala na dito, nag-join, umaasa din sa'yo yan. Umaasa din siya na matuturuan mo siya. Ang question, paano mo siya matuturuan kung ikaw mismo hindi mo ito inaaral? And paano mo naman papaintindi ito sa kanya kung ikaw mismo hindi mo ito naiintindihan? Alalahanin mo, mayroong papaintindi kung ikaw mismo hindi mo naiintindihan. Meron ka makakalapit ka dun sa daon na yung, alam mo, naiintindihan ko ito. Diba? O kaya naman, lalapit ka sa daon. Alam mo, itong negosyo ito napakaganda kasi hindi ko ito naiintindihan. Pwede ba yung gano'n? Hindi naman pwede yung gano'n eh. Lalo na pagdating sa prospect mo, sumali ka sa akin kasi hindi ko ito naiintindihan. Ay, kasama sa akin, gano'n gano'n. Alalahanin mo, kaya marami pong taong hirap kasi siya mismo hindi niya naiintindihan. Okay? So, mahirap magpaintindi. Kailangan kung sino mang unang-unang makakaintindi ng negosyo mo, dapat ikaw yun. Nakuha mo? So, ibig sabihin, responsibilidad mo na talagang aralin siya, responsibilidad mo na galingan. Bakit ko sinasabi galingan? Talagang mas maganda, ilagay mo na yan. Ilagay mo na yung mindset mo na, galingan mo na. Itodo mo na. Ano? Kung sisipagan mo lang naman, magsipag ka na ng todo kasi one time lang naman po yan. Malinaw po ba yun? Kasi the moment marami natutunan at marami na po magagaling, at the moment na lumaki na ang grupo mo, hindi ka less isipag na lang kasi nga, may network ka na, may grupo ka na. Malinaw po ba yan? So, ibig sabihin, kailangan siyang aralin, kailangan galingan, kailangan sipagan. So, ito yung mindset palagi. Buti pa yung job mo inaaral ng tao. Buti pa yung job ginagalingan. Buti pa yung job sinisipagan. Pero pag tungtong mo ng 16, ano sasabihin ng boss mo? You're out! Samantalang ang business, pag ito inaral mo, ginalingan mo, sinipagan mo, yumaman ka, sino ang magtatanggal sa iyo?
So bakit ayaw aralin? Bakit ayaw galingan kung wala naman palang magtatagal? Ang malapit, buti pa yung job. Pineto yung pig mo. Totoo hindi? So ibig sabihin, pero totoo, pag tungtong mo ng 60, ano sasabihin ng boss mo? No! Kahit pinerfect mo. Buti pa yung job mo, nagagawa mong mahalin. Ay, grabe. Ihugot ko yan. Okay. Tama, no? Sino dito nag-work? Sino nag-work? Taas mo. Patingnan niyo po ito, ah. Mahal niyo po ba trabaho niyo? Yes! Oo naman, sabi nga nila, hindi ka mamahalin ng trabaho mo pag hindi mo minahal. Totoo hindi? Pero yung totoo, okay lang ba-test natin? Test natin. Sino nag-work ulit? Taas mo natin. Tutok ko dito. Nag-work. Ate, nag-work ka? Okay, matagal ka na nag-work. Well, for reason. Mahal na trabaho mo? Well, okay lang ate ha. Ano ba nga niyo ba? Pwede ko ba natin palakpakan si Jam? Okay lang ba? Testingin natin pagmamahal mo. Okay lang. Okay, Jam. Okay ha. Tingnan mo natin kung mahal ni Jam yung Jam. Okay? Jam, okay lang ba? Kung talagang mahal mo yung Jam, kaya mo ba siyang trabawin na walang sweldo? Teka lang dyan. Akala ko ba mahal mo? Yun. So, ang totoo, kaya mo siya mahal is because necessary. So, ang totoo, paano kung wala na yung salary? Paano kung wala na yung sweldo? Ibig sabihin, hindi mo na siya mahal. Nagaw mo? Ibig sabihin, nagagawa mo lang yung isang bagay dahil merong money involved. Kasi totoo, kung talagang totoo mo yung job mo, totoo mahal mo yung job mo, no money involved. Kaya binito ko doon sa mga taong nag-volunteer. Kaya mo mag-volunteer? Kahit isang buwan? Walang sweldo? 2 buwan? 2 buwan walang sweldo. Siguro sa buwan pa lang, rally na. So ibig sabihin, hindi naman din sa'yo sa inapunta position. Pero totoo, pag tutong mo ng 60, kahit ikaw nga naman siguro may-ari ng kumpanya, alangan naman pagtrabaho mo ka 60. Kasi kung meron naman di mas magaling pa sa'yo, mas bata at mas malakas, alangan pagtsaga ko sa sa'yo. Tama ba? Yes! Kaya siguro naman ikaw, ano gusto mo? Di ba? Kaya siguro naman ikaw talagang, mandatory na talaga ito 55 na lang, tinatanggal na tama ba, no? So, inaano na, nag-retire na, kailangan mas maaga. Mahirap naman yung habang buhay mo nagtatrabaho ka. Gusto mo ba habang buhay nagtatrabaho ka? Hindi naman, imagine mo, 100 years old ka na, umahataw ka, grabe power! Nasa ang opportunity dito, gano'n pa rin. No, ang hirap naman yata, umahataw ka pa rin, pa-power ka. No, 100 taon ka na, mahirap naman yung gano'n, buong buhay mo, nag-awo ka, no? So, mas maganda nga naman din yung, nai-enjoy mo rin yung pinaghirapan mo. But ang question, ito laging sinasabi, kung ito nagawa mong, naging importante sa ito, kung ito nagawa mong mahalin, di sana, buti pa nangyayari yan. At ngayon, na-realize mo na gano'n ka-importante yung oras sa panahon mo kasi nag-involve ko lagi yung buhay natin. Isang oras, 2 oras, pag naipon yan, isang buhay na po yan. Malinaw? Kaya nga, huwag ka na magsayang ka ng oras sa panahon. Malinaw po ba yan? Are you learning? Yes! Sige, Anthony. Interesado na ako. So, aralin ko na. So, ngayon, pag-usapan natin ang level 1 training. Okay. Why online marketing? Okay, bakit nga naman networking? No? Bakit nga naman online marketing? Una, ang maganda sa online, when it comes to time required, ang maganda dito, pwede mo talaga siya part-time. Okay, karamihan po ng member ko po, sa 7 months, 8 months ko, karamihan ng member ko po ngayon, grupo ko, nasa international na OFW. Alam naman natin, lalo na pag ang member mo, lalo na, yan, Singapore, Hong Kong, alam naman natin yan, lagi may mga trabaho talaga. Lalo may mga member ko talaga ako, lalo na sa Kuwait, may mga lugar po doon na bansa, na kahit day off, hindi sila nakakapag-day off. Kung makapag-day off man sila, mas gusto nila sa bahay kaysa lumabas ng bahay. Lalo na sa Kuwait, sa Saudi. Nakuha niyo po ba yun? So, ang nangyayari, kaya halos wala rin sila day off. Yun talaga, nangyayari nga lang talaga, part-time lang talaga rin ang nagagawa yung business pagdating sa online. So, sa online marketing,
thing, so pag-uusapan, pwede siyang i-part-time. Kanina, nag-post po kami, 3 hours, 4 hours lang ginagawa lang niya yung ano. Pag sinilip niya yung ano ko doon, makikita yung pinost ko, 2 hours, 3 hours lang. Ang check-in 12,000, ang check-in 15,000. Part-time nilang ginagawa. So, ang totoo, malakas ang impact nun sa ibang tao kasi part-time, online, walang labasan ng bahay, doon lang sila, pero nagawa pa rin nila kumita. So, ibig sabihin, pwede talaga siya i-part-time. Okay? Pangalawa, duplication, mas duplicable po to. Bakit? Kasi nga naman, copy-paste na lang. Okay? Ibig sabihin, lahat recorded na. Lahat ng video recorded na. Kagaya na lang nito, itong training nito, may mga video po yan. So, ibig sabihin, nai-record na siya. Okay? Na pwedeng aralin ng paulit-ulit na ng tao. So, mas duplicable po siya. Hindi kagaya dati nun, wala pang, dati nun, yung unang meron ng record, pero kasi karamihan po ng mga cellphone natin, wala namang recording, di ba, nung panahon. Kaya naman, yung mga training, hindi ganun nare-record. Ngayon, nare-record na lahat eh. Kaya ang dami ng training ngayon. Lahat na, pwede mo na i-live. Pag i-live mo, recorded na rin yan. So, ibig sabihin, mas duplicable siya. Okay? Ang maganda dito sa ganitong training, ano yung kung bakit gusto ko sa online? Kasi lahat ng training ko, nare-record namin. Lahat ng hindi nakatin ng live ng webinar namin, dahil since recorded siya, mapapaload niya. So, mga hindi nakatin, makakapaload. At ang maganda po sa online, dahil since recorded, ang advantage, kahit paulit-ulit niyang aralin, pwede. Ang kausap ko, bago ako bumiyahe, ang kausap ko, nasa 8 eh. 8 yung kausap ko. Online. So, yung 8 na yun, ano lang yun, mga 1 oras, 2 oras kong kinausap. Kasi talagang piniresentahan ko. Ang maganda doon, yung 8 na yun, na piniresentahan ko, so, ang maganda doon, less yung effort. Kasi nga naman, hindi ko na binitbit dito. Nakuha niyo po ba yun? So, mas makakarami ka, okay, kasi 10 to 20% sa 1 oras. Tapos ang maganda dyan, kahit sabay-sabay pa magtanong ang prospect ko, sabay-sabay ko silang sasagutin, pwede. Offline, sabay-sabay kayo magtanong sa akin, hindi ko kaya sagutin na sabay-sabay. Lalo na pag iba-ibang tanong ninyo. Online, kahit iba-ibang patanong, kaya ko sagutin ng sabay-sabay po yan. Yes. Kasi ready naman na eh. Ito. Copy-paste. Ito tanong niya, copy-paste. Pero nung una, hindi ko pa kabisado yung script ko, nagkakamali din ako ba ito? Okay, ang tanong ninyo, how to join, ang naibabato ko, product. Siya, napanood ko na pala, ito pala. Siya, gano'n. Nadodoble. Diba? Kaya nga, meron pa akong downline. Kasi, meron kasi kami script with title eh. Halimbawa, may prospect kami. Para sa mga taong negative na walang pera. Tapos ito yung sagot. Anong ginawa niya? Kina-copy-paste niya pati yun. Kina-copy-paste. Kaya sinan sa prospect, ayun, binalak. Kasi pala para sa mga pati yun, kina-copy-paste. Kaya nga marami na nga asterisk eh. Tapos nilayo ko na, ito yung tanong, ito yung concern, ito yung sagot. Ay, ginawa, kina-copy-paste lahat oh. Kaya tuloy pa na para sa mga taong negative na walang pera, pinasa sa kanya, nabasa. Kaka-copy-paste na lang, pati pa yun. Hindi pa ginalingan. Kaya sabi ko, galingan nyo na ha. Bakit pati pa naman pati yung title? Wala akong pera, pyramiding. Diba? Pag pyramiding, pyramiding yan. Pati yun, no? Pyramiding yan, pati yun. Eksaktong-sakto, pati yung script na yan. Isinesend. Kaya nga, make sure, pag nag-copy-paste kayo, basahin nyo muna, kabisabihin nyo lahat ng script ninyo. Malinaw po ba yun? Hindi pa kasi bato na ng bato eh, no? Yan. So, market reach, well, ang masasabi ko, global siya. Okay, tapos unlimited yung market ninyo. So, dati noon, pangarap ko magkaroon ng grupo sa dito. Ngayon, hindi na eh. Pwede ka na magkaroon talaga ng grupo sa ibang bansa eh. Okay, so, Kuwait, Bahrain. Dati noon, para makaabot ka dyan, kailangan mo muna magpalaki dito. Pag lumaki ng network mo at may pera ka na, may busy ka, medyo gagastos ka ng konti, ano ba, gusto ko mag-network sa Hong Kong, pupuntahan mo talaga yung lugar na yun kasi 12 years ako, ganun ang ginagawa namin. Nung kumita ko, nag-invest ako, ginawa ko, pumunta ako unang-una na nag-network ako sa Hong Kong.
Every ganado ako. Gigil ako. Pagpunta ko doon, Friday, medyo marami-rami tao. Marami-rami. Sabado na, lalo linggo dami. Pero pagdating ng Monday, wala na akong makita. Nasaan na yung mga tao? Every Sunday lang pala available na tao doon. Sa Hong Kong, kasi nga dati noon, nung panahon talagang Sunday lang talaga lumalabas yung mga OFW. Okay, kaya nga, medyo challenge pag nag-network ka talaga sa Hong Kong kasi Sunday lang free nila. Monday hanggang Friday, wala. Wala kang mahanap dahil nandun sila. Hindi sila pwedeng lumabas, nag-work talaga. Ngayon, Monday to Sunday, makakausap ko sila because of online marketing. Naka mo? So, ang daming advantage. So, ang maganda dyan, hindi ko na kailangan bumiyahe pa para gumastos, para punta ako yung lugar na yan. Kasi pwede mo na sila yung market. Malinaw ko yan. Are you learning? Yes! Okay? So, net income, mas makakatipid ka kasi 70% to 90% maiipon mo. Meron po, hindi ko na po sasabihin, yung downline ko po yun. Okay, hindi ko na po sasabihin, siya lang naman po yung top 6. Hindi ko na sasabihin po pangalan, siya po ay nasa top 6 performer. Okay? Nagulat kasi ako, at least, napatunayan talaga na 70% to 90% ay inaitatabi mo. Okay, ang total na kinita niya sa 7 months namin dito, 8 months namin, ang total na kinita niya, nasa 1 million na. Ay, grabe. Okay? Magkano naman na-withdraw mo? Sabi mo sa kanya, nakapag-withdraw na ako dito after mga kalating million na. Okay, good. So, magkano yung nagastos mo sa lumataw ka? Yung kalating million na withdraw ko, ang nagastos ko lang sa 8 months natin, 100,000. Saan napunta 400,000? Savings ko. Ibig sabihin, meron pa nga ako dito, hindi niliwithdraw, pinakita niya sa akin. 670,000. So, ibig sabihin, hindi niya pa naliwithdraw. So, ibig sabihin, ang laki ng na-save niya. Nakaw mo? So, ibig sabihin, kung 400,000 na itabi niya, tapos may 600,000, so meron siyang 1 million na savings. Pwede na? Pwede na? Online? Ang gastos niya, 100,000. Pwede na? Pwede na, no? Pwede. Malaking tipid, no? Tipid. So, lahat ng yun, online. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, at least 70% to 90% ang pwede mo may save. Pwede mo may tabi. Kasi nga naman, hindi siya ganun kagastos. So, expenses, well, ang gastos lang naman talaga dyan, internet sa electricity. Okay, yan lang naman ang gastos mo dyan. Okay, and then ano pa? Rejection, well, meron din po rejection sa online. Pwede namin sagutin, bakit namin papansinin yung mga hindi interesado. And lagi namin mindset mo palagi, hanapin mo mga taong interesado. Pag hindi interesado ko, huwag mo nang pilitin. Kasi habang pinipilit mo, lalang ayaw. Okay, lalo na pag dinadala mo dito, pinakain mo na ng siomay, tapos di pa rin nag-decide. Tapos ang malupit, pag hindi pa rin nag-decide, pinakain mo pa ng siopaw. Ang malupit, hindi pa na kontento, hindi pa rin nag-decide, pinakain mo pa ng potato cake. Ibang klase na yan. Ibang klase, pinakain mo na lahat, hindi pa rin nag-decide. Aba, pag ganun, next na. Tapos ang gawin mo, bagong policy, suntukin mo yung sikmura para may kung lang ganun sabihin ko hindi pa rin naniwala. Magulat-gulat ako, nag-join pa sa ibang company. Alam mo, kung marunong lang ako mag-muay thai, na-muay thai na. Isa lang ibig sabihin naman, kailangan nyo na yung mindset sa sarili ninyo. Kung talagang para sa'yo, bibigay sa'yo ng Diyos yan. Maniwala ka sa akin. Ako po, experience ko pa, ito pinakatalagang proven tested. Hindi ko kakilala, hindi ko kamag-anak. As in, minuto lang, on the spot nag-join. Siguro lang, mga 20 minutes. Naranasan ko 20 minutes na nagkita kami yun. Walk in, napadaan, ano po yan? Nagtanong, ay, ganyan ba yan? Sige, mamaya, video lang siya. Join. Mabaliw-baliw ako nun. Mabaliw-baliw ako nun. Na-order ko, kung anong mga na-order ko sa kanya kasi natuwa ko on the spot ng June eh. So, ibig sabihin, kung para sa'yo, ibigay talaga siya ng Diyos. Kahit hindi mo hinahanap. Hindi na sa'yo ng Diyos yan, nga lang, ganun talaga. Pag hindi talaga, ano sa'yo,
Hindi talaga sa'yo yan. Yung mindset mo na yan, pag hindi napunta sa'yo, hindi talaga sa'yo yan. Meron talaga nilalaan para sa'yo ang Diyos. Malinaw? Activities, well, ang madalas namin ginagawa sa activities, ito attract. Obserbahan niyo yung ginagawa namin. Pwede niyo silipin yung profile ko, obserbahan kung paano kami nag-attract, kung paano kami nagpo-post, kung paano kami nag-share, kung paano namin tinatag. Nawa niyo po? So ito yung ginagawa namin, attract, post, share, and tag. Ito, napakalaking bahagi po sa pag-online yung attraction. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano po kayo mag-attract ng prospect. Okay? Convenience? Well, hindi po siya hassle kasi nga nasa bahay ka lang. So mas madali siya, mas convenient po pag-uusapan, mas okay po siya. Skills, well, basic computer. Kung naka-Android ka, iOS ka, okay po yan. Naka-cellphone. Alis lahat naman po, cellphone lang ginagamit. Kaya, basic na basic. Okay, lahat naman ng cellphone na ginagamit ko, kabisado niya naman, kaya hindi ka na mahirapan. Kaya, and mas gusto ko, gawin niyo yung business, cellphone lang yung gamit. Okay, so mas gusto namin, tinuturuan talaga namin yung tao, humahataw. And, karamihan ng member na pag medyo gumawa ng tao, diretso na sa CR. Yung iba nga, gumagawa pa ng dahilan para na maka-exit lang. Meron akong downline. Hindi naman iniisip ko, salbahay yata, salbahay ba siya or what? Kasi ginagawa, tinatapon yung asin. O bakit mo tinatapon yung asin? Eh, sasabihin ko sa mo, wala nang asin. O, pag tinutusan niya ako, di pa ako nakapag-Facebook na ako. Kasi tinapon ko yung asin, tinutusan niya ako ulit bumili ng asin. O, so, yung sabihin, may mga diskarte silang ginagawa para lang talaga kasi may mga salbahe din talagang amo. Yung gano'n na sa ganung paraan nila, binabawian ba? So, yun. Yung iba talagang medyo sakripisyo talagang ginagawa para lang makapag-online. Kasi may mga bansa talaga, may mga amo talaga ang ganun. Pati cellphone, hindi sila pinapahawakan. Okay, so, gano'n. Pero nagagawa pa rin nila ng paraan. So, ito po, basic computer lang po or basic skills lang pagdating po sa online, no? Invest. So, kailangan niyo pong mag-invest sa gadget. Okay, so pag nag-online ko, ito po pinaka-importante yung cellphone. Okay, so I suggest, dati po, meron akong iOS, pero mas gustuin ko pa rin na I prefer Android. Okay, so mas marami kasi siyang free. Pangalawa, mas madali siyang gamitin. And pangatlo, may mga icon or may mga features siya na wala talaga sa iOS. Kaya nga mas prepare ko talaga yung Android. Tapos, mas madali siyang gamitin at ituro. Okay, yung Android ko. Kaya nga kung medyo naka-iOS ka, well, siguro, pwede mong ibenta or pwede mong magdagdag na Android po. Mas okay po sa akin. Sa akin po Pero kung ano man po yan at sanay kang gamitin yan, okay lang po yan. Okay? So, kung meron kang iPad, okay po yan. iPad, pwede mo gamitin. Kung meron kang tablet, yan po yung mga ginagamit pagdating sa online. Tablet, okay po yan. Well, kung meron kang laptop, okay din po yan. Pero ito, I suggest, pag medyo kumita ka, pwede ka bumili ng laptop kasi mas marami naman talaga itong gamit kaysa dun sa cellphone. Kaya pag meron talaga ako mga ine-edit na kailangan gawin, installation pesos. Para hindi maging mabigat sa'yo, maghanap ka ng kapitbahay mo, medyo kapitbahay mo lang, magpapakabit ako ng internet, baka gusto mo magpakabit ng internet. Gusto mo, share na lang tayong dalawa. So parang kung 10 Mbps, kailangan mo lang naman 5 Mbps, mabilis na yun pag ikaw nag-online. Kung lalo na kung ikaw nang mag-isang gamit. Eh paano kung wala pa siya? Kaya 10 Mbps yun, sobrang bilis po yun. Okay, hindi ka na manunod. Post mo, ito yun. What you are. Okay, kung ano yung post mo, yun ka. By the way guys, pwede po ba natin welcome our JC Premier University po, Mr. Val De Jesus. Yan. Pinakagwapong partner namin na university. So, yun. Again guys, since mag-online mo kayo, medyo ayusin po natin pagdating sa online marketing. Okay, importante po to. Okay, medyo ayusin po natin. So, paano natin ayusin? Ayusin mo ng konti, no? Ayusin mo. So, marami ng way. Ito talaga totoong suit ko talaga to. Hindi naman. Okay, so,
Ganun talaga. So medyo, okay, hiyam ka ng isusuot mo, ng coat sa kapitbahay, papicture ka ng sandali. Parang medyo maayos po. Malinaw po ba yun? I-learning. Okay, so ngayon, ito na. Okay, please do not change your real name. Hanggat maaari, huwag niyo rin po babaliktarin. Yung iba kasi binabaliktad. Okay, parang awa niyo na, huwag niyo na po baliktarin yung pangalan. Saan mag-set kasi sa'yo? Eh, hindi ko malay ko ba? So yun, so sabi ko, set mo. Sabi ko, punta ka dun sa account private setting. So meron pong settings po yan. Okay? May settings po yan. Kung pipindutin mo to yan, kung sa desktop po, ito po yun. Meron pong padlock po yan. Kung saan naman po, sa cellphone po, di ba sa cellphone, meron pong tatlong ganyan, guhit. Nakikita niya yan sa Facebook account niyo. Ayan, pipindutin mo yan. O, i-click mo yan. Pag-click mo yan, sa desktop naman o sa laptop, ito naman pipindutin mo. Yung parang padlock na yan. Sa cellphone, ito naman pipindutin mo. So, pag pindot mo yan, same lang naman din ang lalabas. Ang dami kong buburahin. 3,900. Ang tatanggalin ko. So, ang mga niya, halimbawa ito, sample. May nagtag sa akin. Tinag ko sa akin eh. Si Part Christina. Okay, everyone is invited. Yan, grand opening. Guys, meron nga pala tayong TCO, no? TCO po sa Recto. Kaya po yung mga taga-Recto po, meron tayong bagong TCO nung January lang, kabubukas ko lang yan. So, ito po yung TCO natin. Ngayon, dahil since maganda yung tinag sa akin, nakapilter sa akin eh. Since maganda yung tinag, ano gagawin ko? Pwede ko yung hide. Pag pangit, i-hide mo lang yan. Hindi na ilalabas sa timeline mo, hindi na ilalabas sa wall mo. Klaro? Pag gusto ko yung tinag sa akin, i-add to timeline ko lang yan. Papasok na yan sa wall ko, sa timeline ko. Malinaw po ba yan? Kung gusto ko. O kaya naman, pag ayaw ko, hindi yan papasok. Malinaw po ba yan? Napilter ko na siya. So ganyan siya ka-importante para kontrolado ninyo yung mga nagtatag sa inyo. Malinaw? Kung positive or negative, kontrolado nyo siya. Yun po yung advantage po niyan. Okay? Kaya kailangan ayusin nyo man ang Facebook. And, post picture, and group company events. So, napaka-importante ito pag may mga company events. So, importante na nagpo-post ka na ito. Ito, every time may event, pinupost namin yan para makita ng mga prospect nyo na masaya or maganda yung ginagawa ng business. Okay? Kagaya na lang ito, sample, nung napunta ako sa Davao, meron kaming so punong pinost ko. Yung office, pinupost ko. Alam niyo po, iba nga, natutuwa ako kasi, meron palang business center yan. So, iba, taga doon pala. O hindi alam na may business center. So, buti na lang, nagpa-picture ako. Ang ganda pala ng opisina, namomotivate sila kasi yung magandang opisina doon. So, yan. Dito, nakarecruit nga ako dyan eh. Nung nakita nila itong opisina na yan, nakita nila, ang ganda pala ng opisina, nakaka-recruit ako. Okay? So, napaka-importante na pinupost mo yung mga activities na ginagawa mo. Okay? Pero make sure, pag nag-picture ka, medyo anguloyin mo naman ng konti. Medyo maganda-ganda yung angulo. Malinaw? Okay, learning. Okay, post po kayo mga activities na ginagawa ninyo. Okay. Kailangan be professional networker. Okay, huwag po kayo makikisali sa mga negatibong usapan. Pag may mga nagpo-post at may usapang negative, huwag na po kayo sasali mga comment-comment. Huwag na po kayo mag-comment, huwag na po kayo sasali. Basta, tapos siguro din yung be professional para at least maayos po yung Facebook account niyo, okay? Ano pa? Post videos and emails that promote na positive. Avoid negative, dramatic, sarcastic, irrelevant ideas. So lahat ng mga ipopost nyo, kung nanonood kayo ng YouTube, gusto mo i-post, dapat yung mga positive lang yung mga pupost ninyo. Huwag ko kayo magpo-post ng mga negative na kagaya nito, no? Huwag kayo magpo-post ng accident, boredom, hatred, yung mga ganitong aksidente. Tigil-tigilan nyo yan. Hindi po nakakatulong po yan. Yung mga nagsishare pa ng games. Huwag na ko kayo, kung nag-games ka, huwag ka na mag-share. Okay, pinapakita mo ng tamad ka, wala kang ginagawa. Tapos ilang beses kasi share ng games. So, ibig sabihin maghapon magdamag ito nag-games. Okay, so ito, huwag na ko kayo magpo-post po niyan. And para awa ninyo, huwag na ko kayo mag-post. Pag meron kang lagnat, huwag mo na ipo-post mo rin yan, ha? Kasi gagaling ka rin na buka may trangkaso ka, huwag mo na i-post. Okay, hindi mo na kailangan i-post po yan. Malinaw po ba yan? Okay, baka sabihin nila, magkapagkamala nila na hindi ka pa uminom ng Calvin kaya ka sinisipon. Okay, so make sure mga ipopost mo yung mga positive lang. Malinaw po ba yan? Huwag na po kayo basta-basta nagpo-post. Dapat yung mga positive lang. Okay? Ikaw naboboring, huwag mo rin post yan. Wala kang ginagawa. Boredom ka, ibig sabihin yan, wala kang ginagawa, wala kang activity.
Okay? So, ang dami ipopost na magaganda. So anyway, tapos na tayo dito. Okay, so maayos na Facebook po. I suggest siguro, gumawa ko kayo ng... Ako sinasuggest ko sa grupo ko sa team ko, nagpapa-addition na Facebook account ako sa kanila. So magdagdag ka ng bagong account mo, gumawa ka ng bagong Facebook account mo. Lalo na sa mga first time na hakaw sa online. Kasi ito yung mga dating mo mga friends, nandiyan families mo, halo-halo na kasi dyan hindi organized. I suggest, magdala mo, gumawa ka ng bagong account, tapos kunin mo lang ulit. I-add ka naman nila pag may bagong account ka. Okay? So pag gawa mo ng bagong account, ang ipopost mo lang dyan, about business. Pag ipopost mo, pag pamilya mo na, family na, friends mo, mga activities ng mga kaibigan mo, barkada mo, dito ka pagpopost sa original. So lahat yan ipopost mo pang family. Pero pagdating dito, huwag ka na magpopost ng family, business lang, pure business lang. About JC Philippine, about sa activity na ginagawa mo, kung sa anong ginagawa mo doon sa trainings, lahat. Yun lang ang gagawin mo. Yun lang ang pwede mong i-post. Huwag ka na mag-post. Kasi kung dito na, kung dati pa rin yung account mo, family business, pwede hindi siya ganun ka-organize. So, mas maganda i-organize natin, gawa ka ng bagong account mo, para lahat doon ay GC Premier lang. Business only lang. Malinaw mo ba yun? Ganun ang discarding gawin ninyo. Okay? Level 2. So, building system tayo. So, ngayon, dahil meron ka ng Facebook account, okay na Facebook account mo, malinis at maayos na lahat. Okay, yung iba, may bagong account ka na, so post ka ng mga positive, so kailangan makapag-create ka muna ng positive. So, ngayon, building system na tayo. Okay, paano po ba yan? Okay, basic offline ang ginagawa ng tao. Ngayon, ito yung madalas ginagawa. Nagpo-prospecting. Tama po ba? Okay, pag ikaw nag-offline, ito yung ginagawa ng tao. Okay, ano pa? Pag nag-prospecting ka, kay system niya, mga kaibigan kakilala ang ipoprospecting mo. Okay, ito pa yung ina-apply ng tao. After mo mag-prospect, invite. Tama, no? So, i-invite mo yung prospect mo. Saan? Saan mo siya i-invite? Pwede mo dalhin sa coffee shop, no? Yan ang offline. Okay, okay na naman, pwede mo siya dalhin sa bahay. O, doon na tayo sa bahay. Doon na tayo mag-usap, doon tayo magkwentuhan. Okay na naman, pwede mo dalhin sa office. O, kalakas, invite kita sa office ko. Okay? Sa opisina, pagpasok mo sa opisina, may seminar room. May seminar room. Meron, no? May seminar room pag dinala mo sa opisina. May speaker din po ba? May speaker? Meron din. Meron po ba yung sponsor? Nandun din yung sponsor mo, nakakausap dun sa prospect mo. Na pwede mag-advise at pwede rin, meron din mga cross-line na pwede rin po mag-advise. Ito yung makikita sa loob ng seminar o sa loob ng opisina. Malinaw? Offline po ito, offline. Okay. Pag naipasok mo sa seminar, ano gagawin? May presentation? Okay. Pag na-prospect mo, inimbitahan mo, pipresentahan mo. Pwede mo presentahan sa coffee shop, sa bahay, o sa opisina. Okay. Sa presentation, meron tayong gagamitin. May clear book. Pag nag-present ka, lalabasan mo ng clear book. Pwedeng laptop, gadget, business kit, kung may business kit ka, brochure, siya yung ginagamit ng mga members. Or kaya naman, iuupo mo sa seminar. Okay? Sa seminar, nandiyan din ang sponsor, nandiyan din ang cross-line. And closing, and follow-up. Okay? Ito yung ginagawa sa offline araw-araw, paulit-ulit. Ito, sistema na to, dito. Sistema na to, nangyayari na to. Kahit wala ka, wala yung sponsor mo, dahil since alam na to ng member mo, tuturuan mo lang itong oras, itong araw ng seminar natin dito, itong oras mo dadalhin, dalhin mo sa opisina, pati mo ng seminar. Palaging ganun. Okay? So, dito, meron na tayong sistema, nakapag-build na tayo ng system. Automatic may speaker na. Sa online, paano natin ito i-apply? And, take note guys, meron isa sa mga learning, natutunan yung isang downline ko about sa follow-up. Sa online, napaka-importante yung nagpa-follow po kayo ng prospect ninyo. Lalo na kung abroad po yan. Kasi may mga prospect po na gusto talaga umuwi at gusto makita opisina. May mga tao pong ganun. Okay? So meron po ako, lumapit po sa akin downline ko, nagre-reklamo.
Kasi nung pumunta dito, napunta na sa iba. Napunta. Okay? So, sa akin lang, lesson learned sa kanya yan. Kasi bakit? Kinausap niya February 18. May nag-inquire sa kanya. Sinagot naman. Tapos, kinabukasan, na meron itong taong ito, nag-inquire kinabukasan sa ibang tao, sa ibang distributor naman. So, dalawang napag-inquire. Tama? Tama, no? Paras nag-inquire. Nag-inquire dito nung 18, nag-inquire naman dito nung 19. Dahil masigasig itong in-inquire niya nung 19. Matyaga, laging pinapalo. Kita ko ang combo eh. May combo sila nung February 18, may combo sila nung February 19. Kinumpil. Alam mo mali, guys? Yun daw na yun. Sabi ko, mali mo dyan, lesson dyan, hindi mo siya pinalo. February 18 kayo nag-usap, pinalo mo siya, April 16. Tinanong mo, sir, kamusta na po? O yan, 16. Haba ng panahon bago mo pinalo. Eh, nagulat ka na, November na. Eh, nakita ko itong isa, 19, pinalo up nung 20, bago umuwi, pinalo up. Bago pagdating dito, pinalo up. Sinamahan dito, ayan, hanggang sa nag-join. So, medyo, February 18, April 16, nung pinalo up. So, importante, pag meron mo kayong sineset na prospect ninyo, importante po yung pinapalo up ninyo. I learning. So guys, siyempre bagong lahat, pwede po ba natin i-welcome ang nasa natin, ang ating top 1, top performer, Mr. Ken Enza! Nice, maging top 1, yan. May clearbook, ayan. So again, meron po tayong clearbook, available po kay Sir. Opo, available po ang clearbook. Okay, bigyan po ko niya para lagi kami mag-contil yan. Yes. Okay, bigyan po ako stock marami. Okay, so, clearbook, available po mga clearbook natin. Napakaganda po ng clearbook nun. Magazine is not ordinary clearbook. Magazine na siya. So, advantage po yun kasi mas maayos, mas magandang tingnan yung clearbook na yun. Okay? So, importante po to sa offline po to. Pinag-uusapan namin offline. And napaka-importante na pinapollow ninyo yung prospect offline, online. Napaka-importante pinapollow. Lalo na ang prospect ninyo abroad. So, lagi yan pinapollow up. Kasi ang feeling po ng isang prospect po, every time na pinapalo po yan, ang nangyayari po, feeling niya lagi, binibigyan mo siya ng halaga. Okay, yan ang feeling po niyan. Dapat, may mga prospect talaga na mahilig magpa-importante. May mga ganun. Kaya kailangan maramdaman niya na napaka-importante kasi may mga tao talaga na ganun eh. Gusto niya lagi siyang importante sa buhay mo. Kahit ngayon pa lang kayo nagkakilala. Okay? So medyo lalambing-lambingin niya ng konti, huwag naman medyo maangas. Kasi may mga prospect talaga na maangas magtanong, pero medyo lambingin mo ng konti. Okay? So medyo lambing-lambing din, medyo konting karinyo lang din ng konti. Okay? So napaka-importante sa online ng ganon. Hindi naman tayo naghahabol ka, pero medyo maayos naman. Okay? So gusto kasi ng mga prospect, lagi silang pinapollow up eh. Lalo pag prospect pa lang. Okay, kaya lagi nyo ipapalo ko yan. Okay po ba yan? Yes. Okay, offline. Ano online? Okay, sa online, parehas lang naman yan eh. Anong gagawin mo lang naman pag ginawa mo sa online? Ito kasi ito, kailangan mo bitbitin eh. Okay, sa prospecting, may case system din po yan. So, may inviting po. Okay, pag nag-invite mo, saan mo siya dadalhin? Meron kami tinatawag na virtual office. Kung dito, pag nag-invite ka, dito mo dadalhin. Totoong coffee shop, totoong bahay, totoong opisina. Dito, virtual, meron din kami yan. Virtual office ang tawag namin dyan. So, yun nga lang, sa virtual office namin, may system po yan. Diyan na tayo gagawa ng system natin. Okay? So, gagawa na tayo ng group chat system. Are you learning? Yes. So, group chat system. Okay, sa group chat system, pwede kayo gumawa ng non-member. Non-member. Okay, para sa mga hindi pa member. Okay, mga prospect ninyo nag-inquire na hindi pa nag-member, doon ipapasok dun sa group chat niyan. Ang tawag namin dyan, office niyan. Pwede mo nang gawing opisina yung group chat. Okay? So, pwede mong lagay pangalan ng non-member ninyo, opportunity for all, para sa mga first-timer. Okay, pwede rin, meron din pong group chat para sa mga members only na. Okay, so ito po ang purpose po niyang group chat niyan para mas makip mo yung mga non-member, para makip mo din yung mga member. Keeping po yan, keeping. Okay? So sa mga leaders only, meron din po for leaders lang. Kasi, lalo na pag may mga concert, ibabato mo yan sa leaders chat, okay, group chat, for leaders only, doon mo lang siya ibabato.
tapos ibabato na rin nila. Malinaw po ba yun? Okay, so members only, leaders only. Okay, magkahiwalay yan. At ang ginagawa namin yan, nilalagyan namin ng rules. Hanggat maaari, wala pong thumbs up. Okay, pag kayo po gumawa kayo ng group chat, iwasan ninyo nagta-thumbs up dahil hindi po nakakatulong po ang thumbs up. Okay po ba yun? Sa amin po, binabasag namin ang mukha po niyan pag nagta-thumbs up po. Ganun po ginagawa. Kaya po, kung mapapansin ninyo, marami po kaming grupo po basag ang mukha talaga. Ayan. Kasi ayaw talaga namin nagta-thumbs up dahil hindi po nakakatulong lalo na pa sa mga kababayan nating OFW. Hindi po nakakamotivate po ang thumbs up. Mabubwisit lang po ang prospect ninyo pag lagi naka-thumbs up. Kasi bakit po? Wala siya nakita kundi kamay lang tapos puro abala pa. Tutulog ng tulog yung cellphone ko. Kung makikita mo thumbs up ang haba. Alam nga mag-backread pa ako doon sa thumbs up lang na yan. Nakuha niyo po ba yun? Tapos yun nga, ganyan sinabi ko, kung 100 kayo nandoon, tapos 100 na thumbs up, ay mabubuisit yung prospect ninyo. Kaya mas maganda pa rin yung merong ng word na sinasabi, ay grabe, no, congratulations, napaka-powerful, napakagaling. Tapos isa naman, mas nakaka-motivate po yun kaysa lang na mag-thumbs up ka. Malinaw po ba yun? So yun ang isa sa mga rules namin. No? Tapos ang rules namin, bawal po mag-chat po ng negative. Kaya pag meron pong negative, kinakausap na kagad, ang ginagawa ko dyan, tinatanggal eh. Tapos sa kanya lang ibabalik ko partner next time, kung nagagawin. Balik ka namin. Tinatanggal. Okay, kasi may rules naman talaga dyan sa, bago pa namin ipasok, part may rules dito no negative comment yan kita, pasok. Pag may concern, personal na i-message na lang. Malinaw? Tapos parang awan ninyo, pag may concern, maghukay dito mag-usap-usap. Kung meron concern din sa isang leaders, kausapin mo ng private message na. Okay, wag na sa isa pa, please, wag ho kayo magkwentuhan dito. Yung iba nagkukwentuhan, silang dalawa lang nagkukwentuhan. Dalawa sila nagkukwento, dito pa kayo nagkwentuhan. Bakit hindi pa kayo sa private message? Dito pa kayo nagkwentuhan? No? So make sure, huwag mo kayo magkwentuhan dito. Ang mga ipopost lang dito, i-comment yung mga positive. Malinaw po ba yan? Yung about business. Kung pag hindi na business, at personal, usapan nyo na, at mga kalandian nyo na, doon na kayo private message na. Malinaw po ba yan? Malinaw po ba yan? I-learning. Kasi dito pa nagkukwentuhan. Kaya nangyayari, nabubuisit yung iba, nagbilib. Umaklis sila. Okay? Kaya huwag ko kayo magtaka, bakit aalis yan? Kasi nga, hindi na maganda yung pinag-uusapan sa loob. Malinaw po ba yun? Kaya ikaw rin ang mag-create ng positive dun sa group niyan. Kaya make sure na may rules kayo dyan. Okay? Non-member, members, leaders only, tatlong group chat po yan. Okay? Tatlong group chat po yan. Okay? Group-based system, ito ginagamit din namin itong group system. Itong group chat system, mabilis mag-response dito eh. Pag merong meeting, pak! O, meron tayong training. Well, madali. Bato lang dito sa leaders. From leaders, mga leaders, ibabato naman sa kanya-kanya nilang members. Malinaw po ba yan? So, mas mabilis nga ang duplication. Mas mabilis nga yung pagpapatupad. O, meron tayong policy, meron tayong ganito, meron tayong training. Mabilis mag-share. Okay? Group-based system, isa sa mga ginagamit din namin ito na tools. Okay? Yung group-based system natin, okay, ito yung isa sa mga opisina din namin. Group-based, pwede kang gumawa ng group-based mo for non-member. Okay? Halimbawa, ito group-based namin para sa mga hindi pa member. Okay? Ito group-based namin. Sa mga hindi pa member to okay, paano ba ako magkakaroon ng group-based? Pindutin mo to. Yan, parang araw ko sa desktop at laptop, ito yung makikita mo. Pag sa cellphone, again, ito yung makikita mo. Pindutin mo yan. Pag pindot mo yan, meron kang makikita dyan, create page, manage page, create group. Ito po, pindutin mo create group. Pag pindot mo yan, lalabas din po yung create group. Pindutin mo create group. Malinaw? So, create group page po yan. Pag pindot mo ng create group, lagay mo yung pangalan ng grupo mo. Okay? Pangalan ng grupo mo, kung sino yung mga i-add mo. And then, pwede ka mag-select ng privacy. Pwede pong secret, pwede pong public, closed group, saka secret. Tatlong klase po yan na group. Okay, meron po tinatawag na public group, closed group. Pag public po, pwede ako mag-join. Wala nang filter. Dire-diretso agad-agad, makaka-join ako. Public po siya. Okay? Pag sinabing closed group, makaka-join ako kaso nga lang ipipilter ka pa. Kung papayag ba yung admin na ipasok ka sa closed group nila. Kasi mga ka-close lang daw nila yung nandoon. Malinaw? Pag sinabi mo naman secret,
ito po ay secret. Siguradong hindi mo makikita. Kasi nga, secret. Ito yung group na pag ni-research mo, hindi mo siya mali-research. Bakit? Kasi nga secret. Okay po ba yun? So, dahil secret po siya, ako naman po, ako I prepare sa team namin, secret. Para isolated namin kung sino yung pumapasok sa team. Okay? So, pwede pong close group, pwede pong secret. Pero ako po sa team lang namin, secret ang ginamit namin. Okay, para na-isolate namin kung sino lang ang pwedeng pumasok. Okay? Halimbawa, pinindot ko secret, and then create na. Pindutin mo create, ito na. Ganun lang siya kasimple. Okay, meron ka na yan. Ang pangalan ng grupo mo, halimbawa, opportunity for all, welcome to the good life, pwede ko lagyan ng photo yan. Tapos kung mapapansin ninyo, meron pong add photo, add video, so ita-download mo na lahat ng mga video yan. Ibig sabihin, ito na yung gagawin mong opisina. Malinaw? So, gagawa mo na siya ng opisina. So, pag ginawa mo na ng opisina, ganito po yan. Yan po yung group page, no? Medyo tsatsagirin nyo lang ng konti ito, ha? Mag-download ka ng mga video. Pag nag-download ka ng video, lahat ng video, PSO, meron? Video PSO. Okay? Meron tayong product. Tama, no? Meron tayong company profile. Okay, meron po ba? Meron, ano pa? Meron tayong celebrity. Celebrity. Video, meron, di ba? Tapos, ito, mga video po ito, mga video. Yan. Yan. Yan, tingnan mo na. Okay na, tingnan mo na. Okay na. Yan. Okay, celebrity video, company profile, product, ito, dinaload na namin ito. Ngayon, saan ito kukunin? Available naman yan sa YouTube. Meron po sa YouTube, JC Premier channel. Okay? Makikita nyo naman po doon, mga generic po na doon. Or, pwede ko kayo pumunta sa Vimeo. Vimeo.com. Vimeo. Okay? Tapos type mo JC Premier. JC Premier. Type mo to, lalabas lahat ng video. Ngayon, tinatamad lang ito, download mo to, Download. Ang problema, nakakatamad talaga yan. Nakakatamad po ito i-download. Tama po ba? Tama po ba? Oh, kita nyo, di pa man, no? Tinatamad na kayo. Tama po ba? Yan. So, ibig sabihin, medyo matrabaho po to. Pero ito yung way para maging mas madali. Kasi nga, mag-build ka ng system mo, Okay? So, lahat ito, i-download mo to. Ngayon, kung tinatamad ka mag-download, tama po ba, no? Tinatamad. Okay? Punta ka na lang sa Vimeo. Halimbawa, meron ka ng group page. Okay? Halimbawa, JCP. Ito pangalan ng group page. Lahat ng video na sa dito, pwede mo namang i-share. Makikita ka share. Pag pindot mo ng share, pwede mo i-share sa group. Pwede mo i-share kung kasama kang group. Kung nandito ka naman sa group, i-share mo yung video pa po papasok dito sa group. Nakuha mo? So, lahat ng mga video na gusto mo ipapanood, nandito na. Kaso nga lang, saan galing? Saan galing? Vimeo. Kaya every time na pipindutin yung video, papasok mo na yan sa Vimeo. Malinaw po yan? Papasok sa Vimeo. Hindi ka gaya ng dinownload mong video. Dinownload, ikaw mismo nag-download dito sa group mo. Hindi na sila lalabas. Diyan na sila mismo manunod. Malinaw po ba yan? Magkaiba po yan, Pag pinindot mo dito, papasok mo na sa Vimeo. Kasi yung link niyan, doon galing. Nakuha mo? Pero pag dinownload mo, diyan na sila. Hindi sila lalabas. Advantage, hindi na sila lalabas. Baka mamaya, pagpasok nila dito, kung ano pa panood-panoodin nila. Kasi pwede sila manood ng ibang video ng Vimeo. Parang YouTube din po ito. So, medyo madidistract pa sila. Pero kung medyo tinatamad ka, temporary, pwede dito muna. Pwede naman gano'n. Kung wala ka pang may download. Nakuha niyo po ba ito? Yes. Okay. So, ito po, available naman din po yan sa YouTube. Meron naman po YouTube. Okay? Pwede niyo po yan kunin. Okay, pwede niyo po i-download yung video para i-download niyo po dito. So, ngayon, meron ka na. So, lahat ng yan,
na i-download mo na, yan yung gagamitin mong tools para lahat ng prospect mo, dito mo naman ipapasok. Di ba meron tayong tinatawag na invitation? Sa online may invitation. Saan mo dadalhin? Offline to ha? Eto, coffee shop, pwede. Seminar room. Saan mo siya dadalhin? Saan mo dadalhin pag in-invite mo yung prospect? Saan? Sa group page or pwede naman sa group chat. Tama ba? Meron pong group page for non-member. I-invite mo ngayon siya. So, ang approach mo, ma'am, okay lang po ba? Ipasok kita sa group ko. Pag pumayag, ipasok mo ngayon sa group, and then, may mga video available dyan kung ang prospect ang hinahanap niya ay marketing plan. Kung ang product na tanong ay gusto niya ay product. So, yung video niya, halimbawa, ito, video. Di ba, meron ganyan, no? Play. Tapos, halimbawa, barley. Yan. Nagtanong about barley. Tapos, di ba may makikita ka ditong light? Alam ba, na-download mo yung video? May makikita kang light? Yes. May makikita kang comment? Yes. Meron din po ba share? Yes. Di ba? Okay, may comment, may share. May rules kami dito, bawal i-share pag member ka dito. Bawal, yun ang rules. Hindi ka pwede mag-share. Okay? So, comment, click mo yung comment. Pag click mo yung comment, may lalabas, di ba? Ma'am, watch this. Alam ba, pangalan, si Boy. Oh, ma'am tuloy, naging Boy. Alam ba, si Kuya, si Boy. Yan. Alam ba, sir, watch this. Watch mo to. Tapos lalabas naman, pag tinake mo yung pangalan niya, lalabas naman. Click mo yun, tapos automatic mag-notify na siya. Malinaw? Ang tawag doon tagging o mention. I-mention mo siya. So, mapapanood nyo na yung video. So, ngayon, di ba ang problema ng iba? Paano ko isi-share yung video? Tama? Paano ko siya ipipresentahan? Then, since may group page naman na kayo, at lahat nandiyan na lahat ng presentation mula sa product, marketing plan, testimony, success story, mamimili ka na lang ng video na kung saan gusto mong i-mention. Nandiyan na. So, ang trabaho na lang ng prospect mo, mag-add dito at mag-mention. Mag-tag or mag-mention. Malinaw po ba? Yes. Mag-tag or mag-mention. Malinaw? Ulitin ko, ang trabaho na lang ng members mo, ikaw, kahit tulog ka, ikaw gumawa ng system niya, kahit tulog ka, yung mga tao mo, nagpapasok na lang dito. Ibig sabihin, walang ginagawa ng mga member mo, kundi mag-prospecting. Pumo-prospect sila, pasok sila ng pasok sa group, at mention sila ng mention. So, ibig sabihin, napepresentahan sila, kahit tulog ka, napepresentahan sila ng business mo. Malinaw mo ba yan? So, ibig sabihin, may system na ngayon na tumatakbo kahit wala si upline, basta trabaho ni member, magpasok, mag-mention. Magpasok, kaya kung sino yung masipag, magpasok dito sa group. Kung sino yung masipag, siya yung mas marami ko yung may mention din sa business. Malinaw po ba yan? Are you learning? Yes. Okay. So, yan po ang nagagawa ng group page system. Okay? May opisina ka. Yan ang pinaka-opisina namin. Okay? Lahat nandiyan na. Okay? Yung mga kumita, yung mga nagkakotse, lahat dito, nilagay na namin yan. Kung anong makikita mo sa opisina, yun din ang makikita mo sa page namin. Ganun siya kasimple. Okay, group page. Meron din po kami group page pending. So, ito po yung another page namin para sa mga magjo-join, willing na mag-join, pero hinihintay pa pera. Pwede yan. Hinihiwalay na namin yan. Tapos, group page para sa mga members only. So, pag sinabing members only, yung mga member na, dyan naman namin dina-download yung mga training. Kagaya na lang itong training na to naka-download doon. Yung NDO, may training doon. NDO ni Valdesos, NDO or training ni Ken Enda, okay, mga university natin, director, natin, assistant director, Jeff Ang, yung mga video nila doon, na galing YouTube, dina-download na namin doon. Malinaw po ba yun? So, ibig sabihin, para yung mga members namin, hindi na sila mahihirapan na anong gagawin namin. So, lahat ng tutorial, training, nandun na sa page nila. Malinaw po ba yun? So, ibig sabihin, dahil since member na sila doon, o nasa loob na sila doon, pagkakaroon na sila ng sariling motivation para aralin yung business. Paulit-ulit pwede. Malinaw po ba yan? Dahil dinownload na namin yung mga kakailanganin nila dito. Malinaw po ba yan? Okay? Ito po yung page namin.
para sa mga members only. Kaya 1, 2, 3 po yan. Okay? Yan. Tapos may rules. May rules. Sa page pending and page members only, bawal po kami mag-share. Halimbawa, ito si-share, bawal po yan. Okay? Huwag nila i-share po yun. Lahat ng mga pinupost namin dito, hindi nila pwede i-share. Para isolated. At kahit i-share pa niya yan, wala makakakita. Kahit i-click po yan, aba, nag-click, hindi nila makikita. Alam niyo kung bakit? Kasi secret siya. Malinaw? Makikita yung link, pag click yan, hindi po lalabas. Kasi bakit? Hindi siya member. Kaya kahit i-share niya pa yan, useless din po yan. Magpapagod lang siya. Ang makakakita lang po noon ng i-share niya, yung nasa loob po ng page niya. Sila lang din magkakakita. E bakit mo pa siya? Tama po ba yun? Kaya nga, I suggest, gusto ko na i-secret siya para yung mga importanteng tools na hindi na rin po nakakalabas. Malinaw po ba yun? Okay, parang isolated. Kaya kasi sinisikret para yung mga other company, hindi basta-basta napapasukan ka. Malinaw po ba yun? Kasi may iba kasi nangyari, kasi gawain din namin, pumapasok kami sa mga ibang group chat ng, alam mo na, para mamirata. Okay, bibirata kami doon, siyempre, nagpapanggap kami, pidami kami, nagpapanggap kami first timer, siyempre, pakapasok kami sa group, observan namin na hindi ko pala ginagawa nila. Tapos siyempre kami naman gagayahin naman namin doon, di ba? Tapos mamaya, pag meron kami nakita ng negative comments, kakausapin namin, Bart, bakit nga pala ano nangyari? Ganyan siyempre, pag naglabas ng sama ng loob, ay, bakit hindi mo talaga yung sundin niya? Yun na, ganoon naman yan, pirata yan, pirata. Okay, gawain din namin yan, kaya kami, alam na namin, na pwede rin gawin din sa amin yan. Baka makakarma. Okay, kaya nga secret. No, secret. Okay, meron kasi mga mas magaling maurimaw, no? Mas magaling sa'yo, mayari ka. Ayan. So, presentation, nandiyan na po yung mga video, PSO video, product video, press testimony, success story. So, yun na. Naka-download na doon sa group page ninyo. Yan yung sinasabi kong building system. Medyo matrabaho po siya. Siyempre, magda-download ka. Hanggang ngayon kami, pag may mga bagong video, bagong testimony, download ka ng mga pictures, upload ka ng mga ganito, download ka ng mga bagong kumita, mga bagong nakakotse, mga pictures nila, binadownload namin po yan. Okay? And siyempre, may closing din kami. Closing ginagamit namin group chat saka video call. So, tinatawagan namin yung prospect. Okay, lalo na pag interesado na yung prospect. Ay, mas maganda tawagan ninyo. Okay, mas gusto na mga OFW yung kinakausap sila ng naka-video. Hello, ma'am. Ma'am, kaya po ako napatawag. At least alam ninyo, hindi po ako spam, no? Totoo po akong tao. Ito po, nakasando nga lang po ako, nakaboxer nga lang ako. Yan, giro lang. So, yan. Naikot-ikot. Ito nga pala yung bahay ko, ito nga pala yung kwarto ko, ito nga pala yung anak ko. Okay? Ito nga pala si Mrs. Pag wala si Mrs., ito nga pala si Yaya. Yan. Giro lang. So, ganun po. So, mas maganda nga na. Ako nga. Pagkausap mo nga, mas gusto ko nakita nga lang nila, naka-t-shirt lang ako. Nakasando. Para lang nila talagang home-based business na bahay ka lang. Siyempre, pag meron akong presentation, medyo nagdagamit naman ako ng konti. Hindi naman Amerikana, hindi naman barong. Kasi pag yan, tuloy-tuloy niya eh. Pag barong, tuloy-tuloy niya. So, t-shirt lang, medyo, minsan polo. Yan, okay na minsan may kwelo, i-present ako. Pag may mga presentation, medyo maayos naman ng konti. Okay, so maganda lang doon, hindi mo na kailangan magpabango. Okay, hindi mo na kailangan magsipilyo. Hindi talaga sa online, walang sipilyo at walang paliguan. Okay, yun ang maganda talaga sa online, no? Walang sipilyoan, hindi mo na kailangan magsipilyo. Huwag na! Okay na yan. Alam niyo po, may video na rin ng filter eh. Napipilter yung video. Kung meron pong 360, meron pong beauty plus, beauty minus, beauty divided, meron pong gano'n. Alam niyo po sa video, meron na rin video filter, binipilter. Di ba pag yun kasi ang mahirap i-edit, no? Kasi pag binidyo, butas-butas mukha mo, kita, no? Meron na rin yun, makikinis na rin mukha mo. Pag binibidyo mo sarili mo. Meron yun, yung video na pipilter na rin. Akala niyo po ba, picture lang na napipilter? Hindi na po, may video na rin yun. Meron na po apps na ganun. Na pwede mong i-video sarili mo, yung butas-butas mo, kakikinis niya habang binibidyo mo. Na?
No, pag kita niyo sa personal, tayo pa butas sa mukha. Naisahan mo ako dun eh. Sige, pag hindi mo itong ginamit para ito na nangyayari sa'yo. Palusot ko naman ito, palusot. No? So, mas maganda, kinakausap ninyo yung prospect ninyo. Malinaw po ba yun? High learning? Okay. So, meron pa akong tips na pwedeng ano sa inyo, I suggest, para hindi mo kayo mahirapan. Siguro, mas maganda, gawa na, ano yung organize ninyo? Dito ka nasulat ha. Yung magawa na ho kayo ng organizer ninyo. Organize. Okay? Ayan. Mas maganda yung organize ninyo. Di ba sa cellphone ninyo, lalo na kung Android. Android, no? Itong group page niyan. Group page. Alam ba itong group page niya, pag pinindot mo yan, di ba meron kayo makikita parang ganyan? Pero yan, ito, letter I. Ano yan? Sa group page nito pindutin mo yan. Pag pindot mo yan, meron ka makikita 3 bilog. Meron? Meron to? Sige sa Android ninyo. Sa Android to meron pong ganyan. Pag pindot mo nito, sa gilid, basta hanapin mo to, makikita mo naman sa group. Tapos pag pindot mo, ito ang susunod. Pindutin mo yan. Pag pindot mo yan, meron makikita ka, add home screen. So pag pinindot mo to, parang shortcut mo to. Pag pinindot mo yan, magkakaroon pa ng parang another apps dun sa cellphone mo. So ngayon, lalabas ngayon sa cellphone mo yun. Merong magkakaroon ng bilog. Halimbawa, ito na yung pangalan ng group, JCP. Halimbawa, ito yung pangalan ng page. Lalabas na magkakaroon parang another apps. So, para hindi mo na i-research, pipindutin mo direct, pasok ka na kagad direct dun sa page ninyo. Malinaw po ba yun? Sa group chat din, ginagawa din namin yan. Sa group chat. Halimbawa, pangalan ng group ninyo, group Wapo. Yan, group Wapo. Diba? Meron pong another I na naman yun, no? May parang may ganyan. Pindutin mo yan, tapos meron pong another 3 tuldok. Pindutin mo yan, pag pindot mo ito, may lalabas, shortcut. Shortcut. Eh, parang add shortcut ko ba yung parang gano'n? So, magkakaroon ito ng another apps. Parang another bilog na naman. So, ngayon ang gagawin mo, lahat ng group chat mo, gawa mo ng ganito. Tapos, saka gagawa mo ngayon ng folder. Halimbawa, PSO, group chat. Kasi ginagawa namin tools for group chat eh. Ginagawa namin yung memory. Ang ginagawa namin, gumagawa po ako ng group chat. Group chat to Gawa ka ng group chat. Halimbawa, group chat na pang-PSO. Lahat ng video na pang-PSO mo, ipasok mo na dito. Pwede mo ipasok dito. Why? Yung video na nandito, pwede mong i-share. Kunin mo yung link. Ipasok mo sa group chat yung link. Link na nandito. Papasok mo yung sa group chat. Pagpasok mo, lagyan mo na ng title. Alam mo, PSO, marketing plan. Malinaw? Para at least, kung sa group chat, hahanapin mo na lang. Alam ba, PSO mo group chat. Nandun yung video. Pag pindot niya, lalabas yung mga video na kailangan mo para forward ka na lang doon sa prospect mo. I-share mo na lang sa messenger ng prospect mo. Malinaw? Malinaw po ba yan? Ganun yan. So, ibig sabihin, para mas madali pong, mas organized, hindi ka na mahirapang hanapin. Parang ito, pakita ko sa iyo. Kuya, baka sabihin mo, binibiro kita. Ito, para masample lang mo lang makita ko lang si Kuya. Pakita ko sa iyo, Kuya, ha? Basahin mo yung mga tools ko. Basahin. Ano nakabasa? JCP Group, JCP Staff, Online Tools, JCP Post, MPH, Group Tools, MPH Leaders, JCP Leaders, JCP University, Crossline Leaders. Pinatay mo yan. Yan. Nalubat sakto, no? Galing. So, ang ginawa ko, kasi ang maganda kasi sa group chat, pwede mo siyang gawa ng parang application. No? Ang ginagawa ko pa doon, lahat ng prospect ko, ginagawa ko rin ng ganyan.
Tapos nalagay ko prospect list. Bakit? Bakit kailangan mo lagay ng ganyan? Kasi sa sobrang dami na nag-inquire sa'yo, alangan isip, meron mag-join dito na hinahanap isa-isa na saan yung nag-join. Hindi mo alam. Pala nasa ilalim mo. Ang tagal mo hinahanap. Yung mag-join sa'yo. Kasi hindi mo na alam kung anong pangalan dahil hindi mo naman kakilala. Kaya ang ginagawa ko ng create shortcut ko yan. Tapos lahat ng prospect ko na nakausap ko interesado, nilalagyan ko na ginagawa ko ng folder. Lahat nandiyan na sila, mga prospect ko. Tapos another folder ulit, halimbawa online tools. May pangalan, may title ko yan. Lahat ng mga tools, nandiyan dyan. Nakaganyan. Another folder ulit, halimbawa, PSO ko. Video. So, lahat ng video na PSO, nandiyan din na. Halimbawa, PSO dito, pero ito photo. Hiwalay pa ngayon ako, PSO Video Tagalog eh. Video Tagalog, meron ako. PSO Video English. Hiwalay din yan. Para hindi na ako magalahat ng English ng PSO nandiyan na. Tapos meron din akong PSO Photo Tagalog. PSO Photo English. Para sa mga prospect naman na nakadata na, may pag-asa pa. Papatulang ko pa rin. May sisendan ako sa kanya. Puro photo lang. Kasi may mga prospect na hindi sila nakakapag-view ng video. Kasi data lang ang gamit. Malinaw? Or may hinang internet. Kahit abroad. May internet yan po. So ito na yung pinaka-last. Isisend ko sa kanya. Photo na. Meron pa kami. Pinaka-worst niya. Word. Babasahin na lang niya. Mula marketing plan, mula sa intro, company profile. Mula din nga, meron kami. Mula sa company profile, ang company po, si JC Pilpol po, nag-umpisa, simulan nung ganito po. Ang may-ari po ay si Gito Mesa, dalawa po sila. At tapos, ang tinagalog na ngayon, talagang sinulat na namin niya isa-isa. Para naman dun sa mga nakadata lang talaga. Yun nga lang, medyo mahaba-haba ang babasahin niya. But still, pakikita niya pa rin yung, pati yung kung magkano nakikita, meron po kaming anin na paraan kung paano kumita. Una, retail, isa-isa namin. Word by word. Meron din po yun. So at least, mas maganda po sa cellphone ninyo, naka-folder po na siya. Para hindi na po kayong nahihirapan. Organize po siya. So, yun din ang teaching namin, yun din ang turo mo sa mga tao mo para pag sila humakataw, hindi na sila mahirapan hanapin kung yung mga tools na gagamitin na pwede nila i-forward dun sa mga prospect nila. So online, yun lang naman ang medyo challenge. Yung paggawa, pag-build po ng mga gagamitin ninyo, kasi ang medyo nakakailig talaga, pag may nagtanong prospect mo, hanapin mo pa sa YouTube, i-research mo pa, tapos ang dami pag, hindi ka pag ready na, meron na naka-download, yung prospect mo, pasok na ng pasok, mention na lang siya ng mention, mas magiging madali. Tapos mas duplicable po kasi trabaho lang niya, magpasok, mag-mention, magpasok, mag-mention, magpasok, mag-mention. Ganun. Pag may mga ibang concern, may mga tools, ganun lang i-organize mo na siya ng pagkalan. Malinaw? Are you learning? Yes. So yan. Anyway, kay application tools na to be download, na i-download mo, WhatsApp, may mga bansa po na hindi ko na, wala pong Facebook account, wala pong, basta wala Facebook, yung mga lugar. So, ang ginagamit ko, WhatsApp. So, kung yan dyan, i-download nyo pa rin yan, WhatsApp, para magko-communicate kayo. Lalo na sa Saudi, WhatsApp ang ginagamit nila. Tama, no? Saudi, WhatsApp. Okay? Viber sa ibang bansa, Viber. Okay? Sa Amerika, Viber ang ginagamit. Lalo na yung pag may mga high profile, mga iba, Viber talaga ang ginagamit. Okay, Imo. Okay, ginagamit ng Saudi, ng Imo, no? Ginagamit Imo. Ang gumawa po niya, Bisaya. Opo, ang butsay mo. Yan. Yan. So, Imo po yan. Yan. Tapos, Messenger. Kung wala pa kayo, download mo ang Messenger para hindi ka na mahirapan na pupunta ka pa sa Facebook, punta ka sa Messenger. At least Messenger, diretso na. Okay. Facebook group. Pag sinabi Facebook group, lahat ng group mo, pwede mo i-download, pwede nang i-save dito. So, pipindutin mo na lahat ng group mo. Kung saan ka naka-join sa group, meron ka ng record. Nandoon na. So, hindi ka na mahirapan. Hanapin, saan ba akong group dito? Saan ba akong gina? I-download mo to. Kung saan ka makakasali ng group, mare-record na dito. Malinaw? Yes.
Facebook group po yan. Okay? Gmail, download mo yan. Ito po, libre po to, walang bayad. Walang bayad. Dropbox, I suggest i-download mo Dropbox para pag may mga importanteng tools, may isesend namin sa inyo. Or may isesend sa Gmail mo or sa email. Lalo pag medyo malalaki. Tapos, kung may Gmail ka, automatic na yan, may Google Drive na po yan. Or, I suggest, i-download mo pa rin itong Google Drive na yan. Para at least, pag malaki yung files, yung link na lang, ang ibabato ko sa iyo, kung may Google Drive ka, doon mo mabubuksan mo sa sarili mong Google Drive. Pag malaki po yung files na kailangan ibato sa iyo, importante po yan yung tools niya. Okay? Ano pa? So, Mobizen, ito, ginagamit din namin yun sa paggawa ko ng mga video. Okay, ito po screen recorder po to. Okay, lahat ng gusto mong gawin sa cellphone mo, gusto mong i-video lahat ng gagawin mo, pwede mong i-record po yan. So, kaya sa screen, lahat ng gagawin mo sa screen ng cellphone mo, para i-record po yan, recorded po yan. Pwede ka magsulat, halimbawa, i-explain mo yung 7 Hz, 3 Hz, o ganito nga pala, pwede ka magsulat, lahat yung recorded po yan. So, pwede mo siyang, pwede ka lang gumawa ng sarili mong video. Mas maganda kasi, makagawa ka ng mga video mo. Okay, ito po Facebook download. So, ibig sabihin, may mga video na nasa Facebook, gusto mong i-download at i-download mo sa sarili mong page. Ito po ang i-download ninyong apps. Pero dito magla-login ka muna. Pag login mo dito, lahat ng gusto mong video sa Facebook, madadownload mo na. Facebook downloader po yan. Malinaw? Okay, Facebook downloader. Okay, Chrome. Okay, so importante ito, no? So, pwede ho kayo I suggest mag-download din kayo ng Google Chrome ninyo. Okay, share it. Ito, ginagamit din po ito. Okay, lalo na pagkasama mo naman na, medyo tinatamad. Yung mga binanggit kong yun, mga ito, pwede nyo na hindi download, i-share mo na lang pwede. Kung tinatamad siya. Malinaw? Ito, pag meron kang share it, lahat ng ito pwede mo i-share yan. Mas mabilis. Para hindi niya na ita-download. Malinaw? Pick Arts, yung kanina, yung Pick Arts, ito yung logo niyan, ito yung itsura niyan, para pag-edit ng mga pictures ninyo. Pwede rin kayo mag-download ng Power Director para mag-edit ng mga video niyo. I-explore nyo na lang po kung paano nyo i-explore po to. Ito, i-explore nyo na lang to. I-explore nyo Pick Arts, ito, i-explore nyo na rin po yung Power Director niya. Edit ka ng mga video, pwede. Power Director ang ginagamit din namin sa pag-edit ng mga video namin. So yan, Viva Show. Kung gusto mo ng Viva Show, yan, Viva Show. Okay, yung Viva Show niya, Viva Show. Okay? Ang purpose ko niyan, nasa sa inyo kung gusto nyo download, kung gusto nyo yung video nyo, meron pong effect. Video effect. Kasi, maganda dito, meron po siyang video effect. Okay, so magiging mas maganda. Tapos yung mga background ng music, yung style po ng mga video nyo, so, mas mapapaganda mo, so parang professional na. Pero lahat ng yan, downloadable po lahat ng ito, libre po yan, wala pong bayad. Okay? Yan yung pwede nyo po gamitin mga tools. Okay? Ano pa? So, anyway guys, meron po tayong 3 basic na gagawin po ng tao palagi. Ito palagi ito ginagawa. Downline mo, ako man na mag-download I suggest, no? I-save nyo na po, i-follow nyo na po. Follow, pwede naman po kayo mag-follow Follow doon sa Facebook account ni Boss Jonathan So, ang ating presidente. Mag-follow na po kayo. Para lagi po kayo updated. Kay Boss Carlito Makadaglang, ang ating CFO, Vice President, pag-follow na po kayo doon. Okay? And then, i-save ninyo po, like and save po yung fan page po ni JC Premier. So, nasa 78,000 likes po yun, i-like mo na rin, and save. Para lahat ng bagong post, updated ka. Kasi kami doon din kami kumukuha ng mga update, mga bagong pinopost. Minsan, hindi po nag-update po doon, ang nag-update po mismo, nagpo-post yung mga may-ari. So, para updated ka palagi. Okay? And then, ang activity na gagawin mo palagi, like. So, lagi ka magla-like. Saan? I-like ang mga magagandang positive post sa mga update mo. Pati mga downloads mo, ila-like mo yan. Okay? Comment. Okay, mag-comment sa mga nakita positive sa pamamagitan ng pang-express ng past. So, lagi ka rin mag-comment. Okay, pag maganda yung sinabi, comment ka, like ka. Okay, ano pa? Share. So, ito, share mo yung mga positive. So, lahat ng mga activities, lahat ng ganito, balisin natin. Okay, alam niyo po ba, hindi po ba biro-biro po yung balisin mo natin, ibang klase po yun. Alam mo, kahit may kalating milyon ka, hindi na makakapunta dun May kalating milyon ka, makakapunta ka Europe, makakapunta ka Amerika. Pero kahit may kalating milyon ka, hindi ka makakapasok doon kasi membership pa lang doon, milyon na. Noong isang araw na, may member mo nga lang. Joke lang.
So, sobrang ano po, sobrang private po yung resort nila. Million po ang membership po doon. Membership yun, ha? Membership. Ibig sabihin, kailangan mo pa-member po doon, million. Ibig sabihin, kahit may kalahating million ka, hindi ko pa rin makakapunta doon. Kailangan magpa-member ka muna. Or kailangan i-share ka. Share. Kailangan bibili ka ng share doon. At million din po yung share. So, ibig sabihin, napakaswerte po natin, napaka-bless po natin, dahil muna-una, 20 months sales lang po siya. So, kaya kailangan. At tapos sa malapit doon, hindi po siya limited. Unlimited distributor ang pwede makapunta po doon. Okay po ba yun? Kaya na, yung pinos, kailangan na tawin natin, mahaba pa panahon natin. Yung date pa lang naman ngayon, meron pa tayong ilang days. So, meron pa tayong isang buwan para umataw. Share mo yan. Alam mo doon pa lang makaka-report ka na eh. Kasi pag nakita nila yung balisin, ha? Pinopromo nila yung balisin na yan? Ibang klase ko yun. Para mag-promo ka ng balisin. Ibang klase, sa ibang company, 100 pesos yun. Hindi ko na sasabihin, ha? Oh. 100 pesos sa atin, 20 lang po. Ibang klase. Sa ibang company, yung direct, 10. Sa atin, 5 lang. Hindi ko na sasabihin, baka yung personal, 140 points lang, no? Yung personal. Pag kinumber ko yung 140 points, 20,000 lang, no? Huh? 14. Pag pinili mo medyo mahal na product na, 20,000 muna. 20,000, no? 20,000 muna. Sa kanila, 300,000. Grabe, no? Sa atin, ano? 15, grabe. So, i-post mo yung mga positive. Doon pa lang. Ako nga, ilang distributor nagtanong sa akin yun eh. Taga doon. Grabe no, ang dali na ano ninyo sa amin, patayan eh. Sabi, sa atin daw ang dali. Parang halos pinamigay na eh. Kasi sa kanila sobrang hard eh. Kasi 100 match, so, sa atin 20. Imagine mo kung dito yung nilagay, di ba, demand na nakasama sa kanila. Eh dito, 20 lang. Malinaw po ba yan? Okay, kaya nga, yan mga ganyan, binabalo natin yon. Tapos, siyempre, dapat hinihit niya kasi sayang po yung mga ganang opportunity. Malinaw po ba yan? High learning. Anyway, next topic po natin, okay, pero sabi po naman ng tatay ko, okay? Sabi ng tatay ko po, adapting to non-stop change. Okay? So, sabi ng tatay ko, change is constant, is either to adapt to it, or be left behind. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang pagbabago. Kaya nga sabi ko, lagi ko sinasabi, kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, dapat meron kang babaguhin. Pero kung wala kang binago, walang mababago. Ang question dyan, kailan mo umpisahan ang pagbabago? Okay, so with that guys, okay, next topic natin, level 3. Okay, sa level 3 ho natin, pag-uusapan ho natin how to create fan page and ano pa? How to boosting and how to Facebook ads, kung paano mo kayo mag-ads. Okay? So, yan po ang level 3 ho natin. So, guys, maraming salamat po sa inyo. Okay, God bless and to God be the glory. Thank you!